Lou? No. Hi, did you call the police, ma'am? Yeah. Okay, no problem. I have somebody over here that's following me with the camera. So tell me what's going on. Okay. Sa dispatch call na ibinato ng Daly City Communication Department kay Pinoy Patrol Officer Hans Castillo, isang senior citizen ng reporting party. I had this message, Okay. and it was from a James Kennedy. Okay. So he says, I am a very lucky person, and I have won $1,600,000, the grand prize winner. Sa sumbong ni Lola, may tumawag daw sa kanya at nagsabing nanalo raw siya ng $1,600,000. And for me to claim this grand prize that will be delivered tomorrow, private, I have to call and ask for a John Peterson in order to claim my winning. And I says, well, I don't know of any kind of a claim that I put in for winning. How did you get my number? Well, we just selected your number. You're a very lucky person. And congratulations and God bless you. Pero ang kanyang ipinagtataka, wala naman daw siyang sinalihan para manalo ng malaking pera. Kaya naman agad siyang nagduda at tumawag sa 911 upang kumpirmahin ang kanyang tawag na natanggap. Kind of hesitate and you feel like a darn fool, you know, and you think, oh, what are they going to do for you? You know, what can they do for you? I mean, so many things go through your mind, and I just picked up the phone and I called. That's it. In fact, I have the police department's phone number Good. That's the quickest way to get through to right on my phone. Nakuha agad ni Officer Castillo na ang tawag na natanggap ni Lola isang modus o scam. That sounds like a typical scam. Generally, what they end up doing is they go, okay, you're winner. Oh, we have the check. It's on its way. However, you have to pay this international tax Oh, okay. to cover the check so it can be delivered. You know, they need something like some insurance on the check in the case that it's lost because it's a cashier's check. So, Yeah. and then they ask for the money, and then once they get the money, they cash your check, and then you get the check, you go to cash, and it's not good. Ayon kay Lola, dala na raw siya sa mga ganitong tawag dahil kamakailan lamang ay nabiktima na siya ng ganitong uring scam sa telepono. See, I just had a scam. Oh, did you really? Just had one on the 20th, last Friday. Okay. Had the officer out that they called me up and told me my grandson was, hello, Naughty, this is Jimmy, this is, I love you so much, Naughty. And I'm in Mexico and I'm in jail. Oh, please help me, Naughty, but don't tell anybody. I was frantic. And I just wired money like you wouldn't believe. It's a lesson I learned. Ipinarinig ni Lola kay Officer Hans Castillo ang recorded na tawag ng scammer na nasa voicemail ang telepono nito. James Kennedy calling you from the Winners International, located in Sacramento, California. You need to give us a call at the company's number. Thank you for choosing Winners International. Bye-bye. Sorry, can I hear it one more time? Makailang beses pa itong pinakinggan muli ni Officer Castillo. Pinag-aaralan ang mga sinasabi ng suspect. Hinala ni Officer Castillo, nasa bansang Jamaica ang suspect na siyang pinagmumula ng tawag ng ganitong uring modus. There's not a whole lot we can do because they literally call from Jamaica, and they set up these things, and they're calling. And they, Now, he didn't say he was, he said he was from Sacramento, it sounded like California. Sacramento, but as you can see, he's saying one thing, and the phone number showing up is completely different. So he's obviously not calling from Sacramento. He's just trying to portray that he's local. Nararamdaman ni Officer Castillo na bagamat duda si Lola, nais pa rin itong maniwala na siya ay nanalo ng malaking halaga ng pera. You know, maybe I did win something. Right. You know, it's still in my mind. Maybe I did win something. But you caught it. You're right on top of this. You know. Well, it cost me a lot of money to figure out these. Well, at least you didn't. Nothing. You didn't. You know. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. No fooling you. You're on top of it this time. I'm so Well, happy to hear that. You know. Yeah. Unfortunately, we a lot of times. Oh, I was excited to win that money. Can you imagine? a lot of people My are. heart was just
Yeah, a lot of people are. God, beating away like crazy. Oh, how great. I wonder, could it be associated with the same person that... I would not be surprised. Hinala ni Officer Castillo, isang grupo lang ng mga scammers ang sunod-sunod na tumatawag kay Lola. So I would not be surprised if it's the same ring and they're just trying to, prey upon. At para tuluyang mapaniwala si Lola na ito'y isang scam, inisa-isa ni Officer Castillo ang mga palatandaan. And all the scams, no one ever shows up. It's all about, some kind of insurance issue. Come up, this is a great amount of money, so it has to be done properly, and the bank wants to have. And it's going to cost you so much in order for you to get your money. There's so many people that do get scammed and they don't report it because they're embarrassed. And like I said, they prey upon innocent people. There's nothing to be embarrassed that you're a giving person. Say they get something out of you. It's just like anything else. You make a mistake in life, sometimes it costs you a little bit more than something else, but you just learn from it and move on, Yeah. Okay. Well, I certainly thank you so very much No for problem. coming out to the house. Besides, and I'm just happy that you didn't call, you didn't give anything to them and you Yeah. give me a call. Yeah. Okay. So you did the right thing. You did Okay. well. thank you. No problem. Okay. Anytime you need help, just give us a call. Okay. Take care. Bye. That's typically what the scam has been. I'm pretty sure that's where it's heading. And I'm glad that she learned her lesson from the first time and that she was smart enough to give us a call and, we can prevent this from happening and she didn't lose any more money. Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. I was listening kanina pa, ano? What was he doing during the 90 days prior? Hindi po, kasi bilang isang alagad ng batas, public servant, inuuna ko yung trabaho para makapagsilbi ako sa bayan. Binigyan ka na ng sapat na palugit, pinaliwala mo eh. Ngayon tapos sasabihin mo, nagsisilbi ka sa bayan. Teka muna, iba yung paninilbihan mo sa bayan, iba yung obligasyon mo, personal. Yung paninilbihan mo sa bayan bilang law enforcers to serve and protect, katungkulin mo yan eh. Pero yung obligasyon mo personal, teka muna, baka nakakalimutan mo, gusto mong bigyan ka ng palugit, gusto mong intindihin ka, pero hindi mo naman iniintindi yung taong nagre-reklamo. Mukha may problema ka sa buhay mo, Mr. Policeman. Hanggang ngayon man, niloloko mo pa kami. Pakiayos mo nga yung pulis mo yan. Mukhang sinusubukan ako, hindi pa ako kilala niyan. Siguro manghihimasok ka na, Hepe. Gawin mo yung tama. We are not supposed to allow any excessiveness or exploitation or abuse doon sa isang matanda. Bibigyan pa namin siya ng huling palugit kapag hindi. Papasok na kami dito sa Internal Affairs Service na. Pati sa napol ko, makakaabot yan. Mananagot ka rin, Kapitan. Because ikaw ang parang lumalabas na parang garantor dyan. Bibigyan kita ng 72 hours to pack up and get out of that house. Kung nandiyan ako, baka masapak ko pa yan eh. Mayo taong 2021. Nakilala ng 70 anyos na si Aling Aurora ang Police NCRPO na si Police Senior Master Sergeant Dexter Manyaul. Kay Sergeant Manyaul, isinanda ni Aling Aurora sa halagang 410,000 pesos ang unang palapag ng kanyang bahay sa Tondo, Manila. June 2021, isang kontrata ang pinirmahan ni na Aling Aurora at Sergeant Manyaul. Base sa kasunduan, 3 taon titira si Sergeant Manyaul sa unang palapag ng nasabing bahay bilang tubo sa halagang inutang ni Aling Aurora.
Subalit ang pamamalagi ni Sergeant Maniaul sa kanyang tirahan, di katagalan, nagdulot sa kanya ng labis na problema. Eh nga po, sobrang ingay. Nahihiya na ako sa mga kapitbahay. Ni walang bumabati dyan. Bahay lang siya, tapos patunto siya ng pagkalakas-akas. Pagdating ng bahay niya, magpapatunto yan. Aabutin yun ng pasado 10:00 ng gabi. At saka isa pa, napansin ko yung bahay ko, hindi niya binibigyang halaga. Nung tumira siya dyan, intact yan, walang sira. Tinanggal niya pati mezzanine ng bahay ko. Pinaghirapan ko yun. Dagdag stress yan. Alam mo ba, minsan nag-high blood ako eh. Dagdag pa ni Aling Aurora, hindi rin daw siya komportable sa pananalita at pakikitungo sa kanya ng pulis na si Maniaul. Madalas akong binibiro niyan. Kung ano-ano mga biro. Alimbawa, dadaanin ka niya sa biro na mga green jokes eh. Ang tingin ko sa kanya, dahil dun sa mga pinagsasabi niya, yung mga jokes niya, hindi siya maganda ang personality niya. Kasi makikita mo sa tao yung sa pananalita. Makalipas ang 4 na taon, June 2025, natapos ang kontrata ni na Aling Aurora at Sergeant Maniaul. Subalit kahit may 1 taon ng palugit sa kontrata, ang pulis na si Maniaul tila wala na raw planong lumayas sa bahay ni Aling Aurora. 3 times ko siyang inattempt kausapin, natutubusin. Last August 20, 21, 22, 23. Maaga yun bago siya pumasok. Ang dami niyang dahilan. Kesyo naka-duty daw siya. Kesyo, nung next dahilan niya, nasa Taguig daw siya. Yung 2 araw niya, wala siya paglalagyan ng pera. So hindi na ako nag-attempt ng pang-4. Nalungkot ako. Bakit ayaw niyang tanggapin? Sa tingin ko po, sa obserbasyon ko, nagka-interest siya. Ang tenant niyang si Sergeant Maniaul tila naging abusado daw dahil sinisingil siya nito ng mas malaking halaga taliwas sa nakasaad sa kanilang kontrata. Ito po yung copy ng contract, ng original kontrata. Ang nakasaad dito is 410 lang. Hindi po yung tulad na sinasabi niya na 430. 3 years contract, 2021 up to 2023. So, na-extend pa po siya ng 1 year, naging 4 na taon ang pag-stay niya. So, tinutubos ko na po ito mula pa noong August. Ayaw niya pong umalis. Kaya naman ang pang-aabuso at panlalabis ni Sergeant Maniaul idinulog na ni Aling Aurora sa bitag. September 5, inimbestigahan ng bitag ang kanyang reklamo sa Ipabitag Mo Helpdesk. Ano pong gusto ninyo mangyari dito? Simple lang sumbong ninyo. So, ang kung pwede po, makaalis na siya hanggang bago magkatapos ng tumbo na to. Okay. Dahil August 20 to 23 ko siya kinakausap. Tumatanggi po siya. Nakatira na siya ng libre ng 4 na taon. Opo. Sa 4 na taon in 48 months. Eh, libre yun, parang interest yun. Ngayon may buong pera ka na ibabayad mo sa kanya, ayaw yung tanggapin kasi nagdadahilan siya. Dexter, ayaw mo rin tanggapin yung 410,000 pesos. Bakit? Yes, sir. Pero sir, yung abot naman po sa may babalik sa akin pera, sir. Ang katotohanan po dyan, sir. Hindi na ako interesado dyan. Basta't importante, may pera. Kunin mo o hindi, eh, nasa sa iyan. Sir, maano lang po. Correction lang po doon sa sinasabing 410 po. 430,000 po ang binayad ko po sa kanya. Hindi mo hinayad. Inutang niya sa'yo. Babayaran ka na. Tumirin kita rito. Sandali, sino ba nangutang? Hindi ba siya? Si Lola? Linawin natin. Kasi ganito po kasi yan, sir. Ganito lang po yun. Alam mo, simple lang huwag ka na mga tuwiran. Makinig ka. Attorney Batas Mauricio. Wala namang karapatang tumanggi yung pulis na yan na tanggapin ang bayad. Tungkulin po niya na tanggapin ang bayad sapagkat yun ang kasunduan. Magiging conduct and becoming of a police officer po yan sa ilalim ng Philippine National Police Act. Tanggapin mo na bro, kasi delikado ka dyan. Delikado ka yan kasi pwede conduct ang becoming yan, pwede namin ilapit to doon mismo sa kataas-taasan mo kay General Nartates. Makinig ka na lang sa ayaw mo sa gusto. Kami magbibigay ng palugit para naman in fairness tayo, no? Dadalhin namin ng matanda, iharap sa iyo yung pera, tanggapin mo o hindi, pera mo yan, lumayas ka na, binibigyan ka ng pagkakataon tumira ng 1 buwan at kalahati. Huwag mo lang gipitin itong matanda. Nakikinig ka ba? Magpaliwanag ka pag nandyan na ako sa harapan ko at kasama yung Lola. Okay? End of story. Period. Goodbye. Dexter, makinig ka. Subukan mo bantaan to. Subukan mo.
Sa harapan ng regional director mo, kahit kapitan mo, sosoplahin kita. Umayos ka. Binigyan ng bitag ng palugit na 1.5 buwan o 45 days si Sergeant Maniaul para makahanap ng kanyang bagong lilipatan. Subalit ang pulis na si Maniaul tila natulog lang sa pansitan at hindi tumupad sa usapan. Kaya naman October 22, nagtungo ang Bitag Next Generation sa National Capital Region Police Office sa Taguig City upang idulog ang reklamo ni Aling Aurora laban kay Police Senior Master Sergeant Dexter Maniaul. Pagdating sa NCRPO, nakaharap ng bitag si Police Colonel Celso Rodriguez, ang hepe ng NCRPO Mobile Force Battalion. Agad niyang ipinatawag at iniharap sa bitag ang inirereklamong pulis na si Sergeant Maniaul. PSMS Dexter Maniaul, no? Nandito tayo ngayon sa harapan ng bitag program at nandito rin si Ma'am Aurora na nagre-reklamo at upang bigyan din ng ang hindi na pagkakaunawaan o bilang respondent, ano man yung inyong pagkakasunduan ay igagalang ng namin, no? Especially ako. Si Maniaul, ginamit pa ang kanyang pagkapulis bilang depensa sa kanyang kalokohan. Kasi nga, sa totoo na, ang hirap talaga maghanap ng malilipatan. Lalo na sa atin, sir, lagi tayo full alert. Imbis na magpahinga na lang sa bahay, maghahanap pa ako ng iikot pa ako around the Tondo para lang may malilipatan ako. Pero sir, nag-usap tayo September 5 kasama si Sir Ben doon sa mismong ere. Nagkaroon ng pag-uusap, ang sabi din ni Sir Ben, asikasuhin mo na dapat din yung pag-aalis mo doon sa lugar. So hindi ka ba din naghanap nung time na yun? Naghanap din ako, siyempre. Ay, pinapaalis ko na, di ko pa ba aalis. Kasi sa my part, bilang isang public servant, lagi pa kami naka-alert. Siyempre, unahin ko yung trabaho ko para sa bayan. Tapos second na priority ko na, para sa akin. Ngayon, willing naman daw mag-settle si nanay, and then sabi mo nga na willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Noong ko pa inano yan kasi nga nagano nga sila na ang kailangan daw makaharap daw si Sergeant Tulfo para doon na maibigay yung sinasabing pagbabalik ng pera sa akin. Naghintay ako kung umabot na yata sa buwan yun. Sabi mo nakahanap ka? Meron na nga po. O, ayun pala Kaso nga lang, sinasabi nyo kasi yung pera, sabi niya i-schedule lang bitag. Hindi maabot tayo sa buwan. Bakit din po para nagmumukha binibintang nyo po sa aming tanggapan ang dahilan kung bakit po tumagal? Pero balikan muna natin, bago pa lumapit sa aming tanggapan, nag-uusap na kayo. Tapos hanggang nung time 3 beses kang kinausap, hindi mo pa rin inayos. Nasa bikutan ka daw, wala ka daw sa bahay, sira yung pinto, wala ka paglalagyan ng pera. So nakanino sir yung problema? Kumilos naman ako nung araw na yun, ang muling pag-uusap namin. Sir, edi bakit po lumapit sa aming tanggapan kung ganun? Kailan nyo siya unang kinausap tungkol dyan sa August 20, August 21, August 22. Early in the morning, I woke up 4 o'clock just to guard you what time you gonna go out. Dexter, 2 buwan na. Hindi yung issue dito yung dinala sa bitag dahil may pag-uusap na kayo, kinausap ka na dapat inaksyonan mo na kaagad. Anong petsa na ngayon? Anong petsa na ngayon? October 20. Hanggang ngayon, wala ka pa rin nahahanapan kung saan ka pupunta. Pangalawa, hindi mo pa rin tinatanggap yung pera ng kay nanay. So hanggang ngayon, hindi pa rin nasusolbahan yung problema. Nagsabi si Sir Ben, September 5, ayusin niyan, maghanap ka na ng lugar, hindi mo pa rin ginawa. O ngayon sir, sabihin natin, iabot na ni nanay ngayon yung perang. Ngayong araw ba din, makakaalis ka na? Nabigyan mo ko ng 3 weeks po. No, I gave you 45 days. You're only asking 30 days. On the air, nag-usap tayo.
Saka sabi mo, dalawa ang bahay mo. Meron kang lang tira sa Nabota. Doon nakatarimbenan mo. Bahay po ng biyenang ko po yun, hindi ko bahay po yun. Sir, kahit man hindi mo bahay or what, ikaw na ang gagawa ng paraan para maghanap ng ibang lugar kasi po isi-settle na ni nanay ang dapat. Naintindihan ko to. Try ko pa yung sige, mga 1 week try. Sige. Kakusapin ko na to si retired police. 3 days lang, sir. Hindi yan tutupad. Grabe naman kayo, Nay. Pinapaalis mo na nga ako eh. Tingnan mo, pinagbabaligtad mo ako. Sinasabi mo, nagdedependa ako sa bitag ng pigay. The other day lang yun, nung kausap ko si Sir yun. Kung gusto mo talaga maghanap, kung gusto mo lumipat, kahit sa bangketa ka tumira, magagawa mo. I was listening kanina pa, at naintindihan ko yung sinasabi ng narareklamong police. But then again, matagal na yan eh. Bakit? Anong ginawa niya during those times na binigyan siya ng palugit ng almost 3 months na? What was he doing during the 90 days prior? Tanong mo sa kanya, anong ginagawa niya? Ask him. Siyempre po, kasi bilang isang alagad ng batas, public servant, inuuna ko yung trabaho ko para makapagsilbi ako sa bayan. Alam mo, Sergeant, I can see yung pinakikita mo sa akin, yung demeanor mo. You're not really a law enforcer. You call yourself a public servant. A public servant, manilbihan ka sa bayan. Pero may pribadong buhay ka eh. Obligasyon mo naman yan. Iba yung obligasyon sa tungkulin at responsibilidad mo. Baka nakakalimutan mo. Linawin ko sa'yo, kinausap ka ng abogado namin, di ba? Pinakita sa'yo kung anong trabaho ng law enforcement to serve and protect. Are you serving really? Or are you protecting? Or are you just simply intimidating? Or are you just simply giving a hard time dito sa taong nagrereklamo? Kasi kanina pa kita pinakikinggan, mukhang parang iniikot-ikot mo yung matanda eh. Naku, Diyos Mario Joseph, kung narinig ka lang siguro ng dating PNP chief, si Nick Torre, hindi ubra yung rason mo na yan. Kung bibit-bitin kita ngayon mismo kay Chief PNP, kay Nartates, sabihin mo sa harapan ng General Nartates, the Chief PNP ngayon, dating NCRPO, kung uubra yan, yung katawiran mo. Binigyan ka na ng sapat na palugit, pinaliwala mo eh. Ngayon tapos sasabihin mo, nagsisilbi ka sa bayan. Teka muna, iba yung paninilbihan mo sa bayan, iba yung obligasyon mo, personal. So wag mong ipagdikit. Yung paninilbihan mo sa bayan bilang law enforcers to serve and protect, trabaho mo yan eh. Sa tungkulin mo yan eh. Pero yung obligasyon ng personal, teka muna, baka nakakalimutan mo, gusto mong bigyan ka ng palugit, gusto mong intindihin ka, pero hindi mo naman iniintindi yung tao nagre-reklamo. Baka may problema ka sa buhay mo, Mr. Policeman. Alam mo, kung wala lang siguro akong sipon at medyo wala akong allergy ngayon, baka nagkita na tayo riyan kasi ihaharap ko sa'yo, sasabihin ko kung ano mga pinagsasabi mo. Hanggang ngayon man, niloloko mo pa kami. Hindi sumasagot sa akin yan, Carl. Ano ba nangyari yan? Biglang na mukha katang nabilaukan. Nakikinig po. Nakikinig ka. Ba't hindi ka sumasagot? Iba yung nakikinig, hindi sumasagot. Sasalita po kasi kayo eh. O di, sagutin mo na ako, Triske. Sagutin mo nga ako. Papakita ka ng astig sa akin ah. Pati ako, sinusubukan mo ha. Sa harapan ng hepe mo ngayon, sa harapan ng pinakamataas mo, nakikinig sa atin. Pakausap mo nga sa akin, Carl, dito yung kanyang hepe mo. Sir Ben, magandang hapon po. Pakiayos mo nga yung pulis mo na yan. Mukhang sinusubukan ako, hindi pa ako kilala niyan. Yung tao niyan, ilang PNP chief na nagdaan. Sa tagal na ang panahon, 25 years na ako sa ginagawa ko, baka naman naka-short pants pa yan. Parang ngayon, makala mo kung sino na. Natitinag ka ba dyan sa polis mo na yan? Dahil siguro baka nabababaan pang rango sa'yo, kapitan lang tingin sa'yo, hindi pa colonel. Kung ako nandyan, papakita ko dyan sa lintek na polis mo na yan, parang general ang dating eh. Ano ba pangalan ng polis mo na yan? Si PSMS Dexter Maniaol. Pakisabi mo sa kanya, umayos siya. Sir Ben, itong polis po natin na si Dexter is willing rin po siya na tanggapin na ngayon yung bayad. Ay, problema, tatanggapin niya. Paano natin nalalaman niya tatanggapin niya? Parang kung nakikita mo ilang beses na pumalpak yung putok sa buong pindeho niya. Puro siya hiling eh. Binigyan na siya ng kahilingan niya. Ilang beses pa ang hihiling yan? Kahit mga 5 araw na lang yata, Sir Ben. Paano kaya pag 5 araw, pagkaras walang nagawa, ikahabulin ka namin? So, siguro, Sir Ben, can you vouch for him? Pag hindi po siya tumupad Hindi, sa... can you vouch for him? So, papailan na lang po natin siya ng nararapat na administrative case. Hindi. Kinakailangan mo, palisin mo yan.
bibigyan kita ng 72 hours to pack up and get the fuck out of that house because binabayaran ka na. Ayaw niyang tanggapin. Kapitan, gusto mong sabihin ba tatanggapin niya yung bayan? Tapos mangangako siya, para mo naman binigyan ng reward yung lintek na pulis mo na yan. Di ba? Ganito siguro, maghanap siya ng lugar, pag nakahanap na siya, tsaka ibibigay ang pera, kaliwaan. Inabuso na yung matanda. Ilang taon yan? 3 taon na siya tumitira ng libre pagkatapos ng utang sa kanya. Pagkatapos ngayon, babayaran siya ng buo, ayaw pang umalis. Mukha atang squatter ang thinking ng lintek na pulis. Kung nandiyan lang ako, baka masapak ko pa yan eh. Mananagot ka rin, Kapitan. Because ikaw ang parang lumalabas na parang garantor dyan. Can you do that? Yes, Sir Ben, maasahan niyo po. Kapag hindi po naayos yan, gagawa na po kami ng ibang hakbang na hindi nyo po nang magugustuhan. Si nanay, handa na dito kasama yung pera. Willing naman ngayon siguro magbigay ng 20%. Mapatuloy ko rin sinasabi ni ate na yung 3 days vacation. 3 days, tapos magbibigay ng 20% ng amount. Pero hindi pa ibibigay yung buo. Once na talaga makaalis ka, then ibibigay yung 80%. Oo, okay ka na daw. Hindi, sir. Kumbaga yung huling hapon mo ng gamit. Isang kasunduan ang pinirmahan ng dalawang panig kung saan testigo ang NCRPO at BITAG. Nung araw din yun, nagbigay si Aling Aurora ng 100,000 piso bilang parsyal na kabayaran kay Sergeant Manyaul upang makahanap ito ng bago niyang lilipatan. Mayroon lamang 72 hours o 3 araw si Manyaul para lumayas sa bahay ni Aling Aurora. Makalipas lamang ang 48 hours o 2 araw, October 24, hinakot na ni Sergeant Manyaul ang lahat ng kanyang gamit sa bahay ni Aling Aurora makaiwas lang sa hagupit ng bitag. Huwag na natin ibalik yung pagsasaayos na lang yung sa atin and then maiano na lang ninyo na matapos na yung problema. Tulad ng napagkasunduan, ibinigay ni Aling Aurora ang kabuuan ng kanyang kabayaran kay Sergeant Manyaul sa barangay. Napakadumi ng loob. Dati, malinis siya. Malinis siya dati. Hindi na rin nagagamit yung lababo. Wala na hindi na nagripo. Hindi na nagamit yung babo. Yung sewer, sira na din. Sira na, kailangan ng palitan. Lahat ng ginawa niya dito, wala akong consent. Hindi po siya nagpaalam sa akin. Nakalagay yan sa kontrata. Lahat ng renovation ipapaalam sa akin. Pumangit lalo siya. Alam niyo po, tuwan-tuwa po ako at naibalik sa akin tong unit na to. Nasa loob na 4 na taon, nagtiis ako ng ingay. At least kahit papano, kahit nahirapan ako sa kanya, na ang dami kong trial, kahit paano, tumupad din siya. Sana naman, kalimutan niya na yung mga nangyari sa amin. Labis-labis ako nagpapasalamat kay Boss Bentulfo, sa Bitag at sa Bitag crew. Sadyang napakapalad ko pa rin na nakilala ko ang Bitag, na itong pangyayari sa buhay ko na to, ay magkaroon ng isang moral lesson na maging maingat sa pagtitiwala ng pagpapautang ng salapira. Tungkulin ng isang alagad ng batas ang pagsilbihan ng bayan. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala ang kanyang pantay na pananagutan sa komunidad bilang isang pribadong individual. Taong gobyerno man o pribado, ang anumang uri ng personal na obligasyon ay hindi dapat tinatalikuran. Kung kayo ay nakaranas ng pang-aabuso, panloloko o panlalabis mula sa sinuman, huwag mag-atubiling magsumbong sa Bitag. Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita.
Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Dapatan pag yun sa mga mo. Kung gamay pa may kuha, sumbagong ko diri. Yatak-yatakan pa ko din eh. Alas 12 gabi, iyak ipukaw, kaya ito, iyak kong sugoon, iyak kong katupuspusan, kung galit niya, huwag na ko isaan niya. Ang mga na sa armas, igbunal. Bunalan ko yung armas, mantuog ko, iyak ipukaw. Anong armas gamit ko? Importin. Sobrang salbay sa mga mo. Agay siya kuhan, agay siya silutan. May mga sekreto siyang na ginawa sa mga asawa ng tauhan niya, yung babae ng mga tauhan niya, gamitin niya pati bata mamba. Para palagi may huling isda, tinagamitan kami ng droga para hindi kayo makatulog. Yung tao lang doon yung mga salbahe na parang tumutubuan sila ng mga sungay. Sinong mag-aakala sa panahon ngayon nangyayari pa rin sa bansa natin ang modern-day slavery? Ang episode na ito ay kombinasyon ng human trafficking at modern-day slavery sa pamamagitan ng illegal recruitment. Nakakakilabot ang matinding karahasan at pananakit sa mga biktimang inabuso at hinalay. Nangyari ito sa maliit na isla ng Tumalubak, 4 na oras ang biyahe sa barko mula sa Holosulu. Walang anumang uring komunikasyon tulad ng cellphone maliban sa handheld radio gamit ng mga suspect na nagbabantay sa kanilang mga bihag o biktima. Ilan sa mga biktima kasama ang kanilang asawa at anak naging bihag sa isla ng 7 hanggang 13 taon. Alamin ang kanilang malagim na kwento. Isa sa 400 malalaki at maliliit na isla na nakapalibot sa Sulu, ang isla ng Tumalubak. Ang pangunahing kabuhayan, pangingisda. Ang mga huling isda ibinebenta sa Holosulu at mga karatig probinsya. Sa sobrang liblib ng isla, walang anumang uri ng komunikasyon. Tanging mga amo lang daw ang may radyo, ginagamit para maibenta ang mga huling isda sa isla. Ang isla ng Tumalubak, maraming sikretong tinatago. Ang mga mangingisda nirekrut pa mula sa Bohol, Samar, Cebu at Zamboanga. Ang mga recruiter hinihikayat ang buong pamilya na sumama sa isla kapalit na malaking pera at pangakong magandang buhay sa isla. Ang pagre-recruit sadyang hindi dinadaan sa barangay upang walang makaalam. Sa isla, ang mga mangingisda sa pilitang pinapagamit ng iligal na droga upang makayanan ang hirap sa panguhuli ng isda. Ang mga bata naman, pilit na pinagtatrabaho, pinagbibilad ng mga huling isda sa isla. Ang tinuturong leader, si Jamang Amirul, ang pinakamalupit na amo na nangangasiwa sa isla ng Tumalubak. 3 araw bago isagawa ang rescue operation sa mga biktima ng human trafficking sa isla sa Sulu, nakipag-ugnayan sa bitag ang isang intel ng PNP WCPC Mindanao Field Unit. Agad kumilos ang bitag. Isang 3-man investigative team ang agad lumipad sa Zamboanga City. Ang trabaho ninyo to get every story of each and every victim na nakukuha ninyo dyan. May mga na-rescue, sila yung istorya. Salubong agad kayo, punta agad kayo. Importante yung story of each and every victim pagdating sa Zamboanga. Paano sila napunta? Sino yung nag-recruit? Sino yung utak niyan? Bakit napunta sila? Ano yung pang-aakit sa kanila? So alam ninyo yung mission dyan. Every single move that you do, all of you report to me. Ingat ha? Opo sir, thank you po sir. Dito na nakilala ng bitag si alias Amir, 36 years old, tubong Zamboanga City. 2016 ma'am, so naghahanap talaga ako ng trabaho kasi kailangan ko talaga ng pera. Araw na yun ma'am, medyo nagkasakit yung anak ko ma'am eh. May pumunta doon, kapitbahay ma'am. Sabi niya, gusto mo ba sumama, magtrabaho? Tinanong ko ma'am kung anong trabaho. Sabi nila, panguhuli daw ng isda. Pero hindi dito, doon sa Hulo. Pinakita sa akin yung pera, ma'am, 10,000. Sabi niya, kung gusto mo sumama, pwede lang dito yung pera, 10,000. Yung pinakitaan ako ng 10,000, hindi na magdalawa yung isip ko, ma'am. Sumama ako kaagad, ma'am. Kasi iniisip ko para magamot ko lang yung anak ko, ma'am. Kasi hindi ko matiis, ma'am. Nakikita ko naghihirap yung anak ko, ma'am. Kaya sumama ako kaagad.
So pagdating ko doon, ma'am, walang relax-relax, ma'am. May laut kagad, ma'am. Nakapunta ako sa laut, ma'am. Nakatulog ako, walang huling isda, ma'am. Pinagalitan ako, sabi niya, bakit pagpunta mo doon sa laut, natutulog ka? Pinagamitan kami ng droga, ma'am, para hindi kayo makatulog. Opo, para palagi may huling isda. Doon na nagsimula, ma'am. Nalulung ako sa bisyo. Hindi sa araw-araw, ma'am, alas 3 ng hapon. Gising na kayo, ma'am. Nagre-ready na kami ng mga gamit namin pupunta doon sa laut. Pagdating doon, kailangan madilim. Kasi pag-araw, hindi kami nakakauli ng isda. Kasi tumatakbo yung isda pag-araw. Yung kita, ma'am, sa tagal ko doon, wala, ma'am eh. Hindi nga ako nakahawak ng pera. Kahit nga si Noynoy Aquino, hindi ko nakilala, ma'am. Yung tag 500, nakalimutan ko ng itsura na yun, ma'am. Bawat sisid, ma'am, lahat ng mga gamit namin doon, bigas, gasolina, pamain, lahat-lahat doon, ma'am. Pag kumukuha kami, lilista doon sa amin, ma'am. Kaya hindi kami mawalan ng utang doon. Palagi na lang may utang. Kaya hindi kami nakaalis doon. Paikot-ikot lang, ma'am. Paulit-ulit lang. Sa tingin, parang abang buhay talaga doon, ma'am. May utang. Sa tagal ko doon, mahirap talaga. 7 taon, ma'am. Ang akala ko kasi, ma'am, naghahanap buhay ako ng trabaho ko doon. Makakatulong na sa pamilya ko. Hindi, ma'am. Parang kalabasan doon, ma'am. Parang akong nagbubuhay para sa mga amo ko. Yung amo ko ang binubuhay ko, hindi pamilya ko, ma'am. Ang gusto nila, palagi kami doon sa laut, ang huli ng isda. Pag hindi kami nanguli, walang bigas, gugutumin kami. Yun ang pinakaparusa sa amin, ma'am. Yung gugutumin, ma'am. Ang pinakamahirap doon, ma'am, yung lumayo sa mga pamilya, ma'am. Matiis ko na yung gutom, ma'am. Pero hindi ko matiis yung malayo ko sa mga nakasawa ko, ma'am. Sa totoo lang, ma'am, dito sa Zamboanga, ma'am, nagtatrabaho ako ng construction worker. Hindi ko akala pagpunta ko doon sa isla, lalo nang mahirap talaga doon. Lalong mahirap na mahirap. Maganda yung isla, yung mga tubig. Kaso lang, hindi lang nila alam, ma'am, yung sa lugar na yun, lahat naghihirap. Kung gutom ang inabot ni alias Amir, si alias Rene na na-recruit mula Inabanga, Bohol ay ibang klaseng parusa ang natanggap mula sa kanyang amo. Impirno gitong lugar para namo. Gamayng sa, mudapat din sila. Ang batas nila, batas yun nila. Sunod lang yun, eh. Kung suway may silang patakaran, posible man mapatay, Sobrang salbay sa mga mo. Agay siya kuhan, agay siya silutan. Hindi mawasa kung una ko lang pag banapat siya sa akong anak ba. Okay lang na ako yung napatan. Hindi lang na akong anak. Nagserbisyo pa nila akong anak. Bata pa, nagtrabaho na nila. Ngayon, ila pag napatan, sobra ba? Sakit kayo kong dugan. Nakaunahon na ako, manabla na lang sa... Ako lang dyan, gipungan ako kagulingon. Compressor man na among gigamit. Mao nga, bisag laom, bisag heboming delikado, amo lang yun ang pugson. Amo lang yun ang abton, haron may makadaghag kuha. Haron malipay among amo. Maura po sistema ha. Tablara man nilang gipatay. Kung dili may managat, dili man may tagag bugas. Ang tsamban lang amo kung mapatay man ta sa kompresor, maura gyapon. Kung mabaw ta, patay ra gyapon. Hindi man ta tagag kaon. Aminon ako. Bisan ako mo gamit ko. Ang paggamit ako, murag mahulog bitaw siya kanang mapugos lang. Kunya, ang siyabo, maong ako dyan ang gimintin, magamit para na ako'y kusog, para makadaghang magikuha. Kay gabi-gabi mami mo loud. Ang naibawan ako dito, trabaho lang. Maura na akong makuha lang, adlaw, nga musaw, pagsubang na sab. May pizza, may bulan, wala na may anak wala may makita dito nga kalendaryo pareha sa ato ba. Umabot ng Pasko, muto lang tao na akong luha. Dapat unta malipay ko kay naman ko anak duha, pero kuha nga akong kalipay kay di may kumpleto. Unya, wa pag yung may preparar sa among Pasko. Matulog lang may mapasko. Si Gemma na mula Lapu-Lapu City, Cebu, sa kagustuhang makaahon mula sa pagkakasalanta ng Bagyong Odette, napilitang sumama sa isla. Yung bahay ko na nasira, ma'am, totally damaged. Wala kaming bahay, nakatira lang kami sa papa. Tapos 5 yung anak ko. Pagtapos ng audit, ma'am, nagpunta doon bigla si Busing Jamang. Nag-ingon siya na biyahe ka sa Hulo-Sulo, maganda doon, ganun.
Ayaw ko talaga, ma'am. Nag-iyak pa ako. Binigyan na ng pera ang asawa ko, ma'am. Pinasuli ko. Tapos nagsabi ang asawa ko na ba't di ka papayag? Ito na ang pangarap mo na magkabahay tayo. Nag-offer sa amin ng pera, 40,000. Kaya nag-utang na kami, ma'am, para pagawa ng bahay. Tapos nagsama na kami sa kanya. Si Busing Jamang, ma'am, at saka yung asawa niya, doon na talaga sa isla tumira. Si Jamang, kalahati ng isla, siya ang naging leader doon kasi isang pamilya lang sila doon. Malungkot talaga yung isla, ma'am. Di ka gaano makita ng mga tao. Kami lang mga Bisaya doon. Yung Muslim doon, mga busing lang namin. May ibang amo din doon pag di maputas dagat, bali, suntukin. May iba, ganyan ng mga baril nila. Magdugo na sila. Yung iba naman na mga kuwan, yung Bisaya, hanapin nila, magtago, magdala sila ng mga baril. Kung may nanap silang Bisaya, napatayin nila. Kung sinong magtago, bali, idamay kami. Kung sinong magpakain sa di nila pakainin, di din kami pakainin. Hindi lang kalalakihan ang may mapait na karanasan sa isla ng Tubaluba dahil pati kababaihan at mga bata nakaranas din ng pang-aabuso. May mga sekreto siyang ginawa sa mga asawa ng tauhan niya, ganun yung babae ng mga tauhan niya, gamitin niya pati bata, mamba. May bata lang na nagsumbong sa akin, ati, ginanon ako ni Busing, siya ang nakapa-first sa kanya, nakapa-virgin daw, gano'n. Binigyan ka na pira, sabi niya. Binigyan niya ako 100 lang. Ilang bisis ka na niya ginamit, sabi niya. 4 na bisis na. Yung mga iba naman, ma'am, yung mga bata, sa pilitan silang nagtatrabaho, ma'am, maglinis ng mga isda, gano'n, maghugas, magbulad sa init ng mga isda, gano'n, mga trabaho ng mga bata. Kung di sila magtatrabaho, mga bata, matakot silang saktan. Dahil sa mga kaso ng pang-aabuso, pang-aalipin at sapilitang pagpapatrabaho, isang malaking joint government operation ang ikinasa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa rescue operation ng mga biktima. We made the surveillance tactically na hindi mababurn out yung operation considering na sinasabi na itong mga grupo na ito ay armado sila. Nag-tap na tayo sa SAP, yung naval forces natin, Philippine Coast Guard, yung maritime, lahat na ng security forces na nandun sa area. Considering na if in case na may untoward incident, kung kailangan namin ng air support or additional naval forces, sila yung kaagad-agad na pwedeng mag-command para mag-reinforce sa amin. Actually, napakahirap sa part ng mga security forces natin na nakarating sa area. Umalis kami ng mga 11 o'clock ng gabi sa Hulu and then nakarating kami sa area sa more or less sa 4 o'clock na. Considering na yung island na yan is napakalayo, kung tutuusin, mas malapit na yung northern Malaysia kumpara yung babalik ka sa mainland Sulu. Mabot din kami ng 5 hours. Nung nakarating na kami sa area, hindi nga maganda actually yung nangyari kasi parang aware na sila na may parating na security forces. Kasi hindi na namin naabutan yung mga handlers, yung mga facilitators. Ang naabutan na lang natin is itong mga victims na sila-sila na lang. According to sa victims, marami talaga yung firearms but then tatatlo lang talaga yung na-recover namin and then more or less 10 grams yung shabu na nakuha namin. Sabi nila na puro deep sea diving yung ginagawa nila. Considering na doon sa island na yan, sa palibot ng island na yan, maraming isda so yun yung ginagawa nila talaga. And we witnessed, nakita namin yung mga isda na talagang piling-pili siya, mga first class na isda talaga yung mga dried na nakukuha nila. Mas marami talaga yung mga lalaki kasi sila talaga yung ni-recruit na mangisda considering na itong Cebu and then Bohol is magagaling na fisher folks mga yan. Yung mga babae walang exempted, kumbaga pati nga yung bata na kumbaga wala pang kamuwang-muwang na isa pinagtatrabaho na. Human trafficking in the sense na nung na-recruit sila, may facilitator na locals din sa Cebu at saka Bohol. And then at the same time na nung na-recruit sila is maganda yung offer sa kanila na kung ano yung mga huli nila na isda, i-minus lang yung expenses nila and then yung the rest na kita nila is hati sila. Hindi actually napatupad. Kaya sabi ko nga napapasok pa rin sa forced labor kasi unang-una pinagtrabaho lang sila na walang compensation, walang kabayaran yung pinaghirapan nila. And then titingnan na, allegedly may na-rape pa dyan. So may main target na tayo and identified na rin. Yung suspect na sinasabi nila sinasabi nga nila is dati ring armado. Nag-iingat tayo para sa ganun ay yung mga pwede natin na i-file against them is at least na magpupustro.
Habang nasa barko papuntang Cebu City, nakilala ng bitag ang dalawa pang mangingisda na nakaranas din ng pagmamalupit mula sa amo nilang si Jamang. Ano na sa armas, yung bunal. Bunalan ko yung armas, man, tugo, yung ipukaw. Ano armas gamit ka? Yung 14. Balik kay Paulio, sa isaan ako, natugro ko sa duyan. Ano ba, yung ipukaw, gabi, mga alas 12 gabi, yung ipukaw, kay tulog, iya kong suguon. Iya mong katupustusan, kung galit niya, huwag ko isaan niya. Ako kakuha niya, kay, kasi ako patyon ko yun niya ba. Iya ko kay, pabutan, langoy ko sa dagat, kuspi ka sa isla. Bahay ka muha yun. Mana ako ito yung kuhan, manimaos ko niya ba. Iya kong kay, bahin, patarbahoon. So, papalawar ko, panagaton po ko. Kasi kasal ako na ikon ko niya, walik ko, di ko tagaan niya, 50 piso. Mayam ta ko pagtrabaho niya, wam ko magbinuang. So, katoy, wam ko tagay kwarta, wala ko padadi akong anak. Salamat kung rescue yung taon dito, kita ko anak ba. Tuwig to. Hindi pa lang, ma'am. Salamat ko, ma'am. Nakabagda ko mga bakaulip ako. Sa itin taon mo, Cebu na taon. Balag. Ang sa upang nabuhi, pait. Ako, dinalig yung balik ko, hala na. Mga Bisaya, biyara. Nga, di ba may kakuha nila kay matahusog sila. Nga, punti rin nila dito. Vertical area na gusto dito. Pero tungod sa kawad una mo, sir, nasudlan din na muna ng peta. Gusto kayo na mong konti para nga manangabuhi mi, pero ila pa may gilisulisod. Ila may gilisulisod ng mayo. Ilang gusto ba nila ba nga pahimuslan mig mayo? Paano mig mayo? Kung saan yun para mamilyon sila. Nakahukom sila nga paulion to. O paulion sa ko, akong anak ibilin. Pao yapon, balik yapon mi. O pananglitan magay nga magkuha dyan sila tao. Ituan dyan sa sabot, sa insaktong sabot yun ba? Sa kontrata niya ko, nagpapel, dig-abot. Lamig yun, makadatag sa di, makaipas sa di. Kinalan yun, paulion yun ang tao. Kaya na ako na yung mga pamilya sa kuwan. Ilang balao dito mo? Sa basketball court ng Barangay Tinago, Cebu City, nakilala ni Bitag ang isang batang biktima na pilit pinagtrabaho sa isla. Kumusta naman si Neg? Hindi naman. Hindi siya okay dito, sir. Nga naman. Maawa ko sa kanya, sir. Bata pa siya, sir, magpakas na siya, maghimbi, sir, ba? Magsisik ng isda, maghugas, magulan hanggang maghapon. Tapos maliit pa, sir. Mga alas 12 na ng sir, umaga, magising na siya. Try ako sa busi niya, sir, na dalhin ko siya nung nakauwi ako. Mag-ingon yung busi niya. Dalhin ko daw siya, sir, ako daw mabayad utang ng mga agwa. Kilala mo magulang yan? Oo, kasi matagal kami nagkasama sa mga 6 na taon. Pero siya? Sila lang yung pamilya ang DOP doon. May 3 silang kapatid na nilibing doon. Bakit namatay? Namatay yung nagkasakit. Di pa doktor ng busing. Pila ka tuig ka na? 14. 14 ka na? Ito nga gusto niyo mong himuon ka ron. Hindi ka na Cebu. Kuha na mo dito, mag-school ako. Okay. Si alias Rene, na may pinakamalupit na karanasan sa isla, nakaharap din ni Bitag. Ginawa kayong parang mga alipin, pero may halong panluloko. Pinagsamantalahan kayo, siguro dahil sa kahirapan. Madalas ka bang saktan? Basta sa 13 ako katuig, sir. Akong mabilang mo ng dapat niya na ako, mga kapito dyan ko niya dapat eh. Grabe bang pananakit sa'yo? Grabe, sir, masamad doon ako din ha. Hindi, magadugo ako din ha. Paano ginagawa sa'yo? Murag iro, sir ba? Katak-katakan ba? Apakan ka? Ibig sabihin, nakahiga na ba? Nakahiga ka na? Iya pa dyan kong panan. Apak-apakan ka? Ano nangyari? Hindi ka ba nag-isip na tumakas? Nag-isip, sir, pero mahirap. Dili na ko mabuhat. Kaya naman ko, anak. Ay, diha naman akong mga anak ato.
So, may mga anak ka ba nang lumaki na sa isla? Na, sir, 2. Ilang taon sila nung dumating sa isla? Ang kinabanghuran, sir, mga 4 na nakatuig. Si City. Una sila may ikuan ko, dalaw ng pamilya. Isugot na po ko, sir, ba? Kaya gimingaw man ko. Ang mao nang nisugot ko, kaya ilang ko na kasuklahon akong anak. Pero pagdating doon... Di ba, di. Sir, pasensya na magkailan ko, sir. Okay lang. Maalala na ko ang kuan ba? Trabaho ka lang ng trabaho. May sweldo ka ba natatanggap? Anong binibigay sa'yo? Pagkain lang? Kaon ra. Sulag baso, sir. Kuan? Baso lang? Bugas. Kung gamay rekwa. Isang baso lang? Yan ang lulutuin niya? Lugawon lang yun lang mo. Kung maura mo ang gihapon siya, kung gamay may kuha, ang tubig, usara po kagalon nga 4 liters. Sa adlaw, budget sa 4 ka litro. Ano bang istorya? Sino ba nang sumbong daw? May informante? Oo. May nagtawag sa ICOM pa, sir, na may radyo dito. May darating na. Pagkuhan, kung tayo mga alas 10 sa gabi, nagkarakara ang mga tao dito, sir, ba? Mga Muslim. Dayon, naminaw ko kung sa ilang gisamukan. May nadungog na ko, sir. Nga, na kung nabal nga moabot. Lingon to, tao sa usa nga busing ang mga puil, hipusa. Mora ito nadunggan ako, sir. Pagka dungog ko nga nabal, nalipay ko. Lugatang sa ko, mudunggo. Abi man lang ako, di lang ako makauli. So, inisip mo doon ka na mamamatay? Oo, okay. Marag naman ako, maglaom ba? Ang ginagawa natin is more of interviewing, no? Ina-assess natin ano ba ang kanilang sitwasyon, ano yung kanilang naging kondisyon, ano yung kanilang mga pangangailangan. So after sa interview na ito, meron pong gagawin na case conference, yung ating DSWD, together with the Philippine National Police at yung ating partners from the BARM upang pag-usapan yung mga gagawin nating further interventions na ibibigay. Mas maganda na ang ating, not only the local government unit, but national government agencies can work closely, pag-aralan itong mga sitwasyon na ito, bakit nangyayari. But for the meantime, tayo sa DSWD Region 7, nag-provide na tayo ng pagkain sa kanila at meron tayong ibibigay na cash relief upang makatulong sa pangangailangan ng pamilya habang naghahanap pa sila ng trabaho. Kaya andito yung local government unit kasi sinundo sila, may mga sasakyan, may social worker, ihahatid sa kanilang mga bahay. Siguraduhin din namin sa DSWD na ma-follow up natin ano ang ginawa ni local government unit. Dahil sa iba't ibang klase ng pang-aabuso, sinampahan ng kasong labor trafficking and debt bondage, illegal recruitment at statutory rape ang 60 years old na si Jamang Amirul. Nakaraang January 18, 2024, naglabas ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape ang Regional Trial Court ng Jolo, Sulu. 2 taon matapos ma-rescue ang higit 100 biktima, nananatiling malaya si Jamang Amirul. Pagmasdan maigi ang hugis ng kanyang muka, mata at bibig. Kung kayo ay may impormasyong nalalaman sa kinaroroonan ng wanted na si Jamang Amirul, agad ipagbigay alam sa bitag o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na kapulisan. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming. A very special thanks to the community service partners of Bitag. KFC, it's finger-licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solutions. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa Bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe,
Sa PhilHealth, panatagan loob mo. Kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Do you have a gambling problem? To know more about PADCAR Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.padcar.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Bitag Multimedia Network in collaboration with Ipabitag Mo Incorporated presents Help Desk. Magandang umaga mga boss, nagsisimula na tayo sa ating programa ngayon dito sa pinalakas at pinalawak na Help Desk Ipabitag Mo. May gusto lang tayo sabihin mga boss na given na ngayon ay holiday season, paalala lang po na pansamantala na nakasarado po ang ating Help Desk Ipabitag Mo. Pero pwede din pa rin kayo magpadala ng inyong mga mensahe at reklamo sa aming mga official Facebook pages at TikTok pages sa muling pagbubukas ng Help Desk Ipabitag Mo or Ipabitag Mo Help Desk sa ibaba or ang aming NGO. No? So with that said, diretso na po tayo sa ating sumbungan. Lahat ng reklamo, sumbong at hiniing, pinapahinggan na maigi, sinusuri, inimbestigan at inaaksyonan dito sa Help Desk Ipabitag Mo. Ako si Carl, Next Generation Bitag, at ito ang Help Desk Ipabitag Mo. Ang mga sumbong ngayong araw sa Help Desk Ipabitag Mo. Tricycle driver, nabangga ng ambulansya, LGU, pahirapan daw hinga ng tulong dahil sa sirang pugon, empleyado tinanggal, separation pay, ayaw pang ibigay ng kumpanya, truck driver, tinanggal sa trabaho, kinakatasan daw pati sweldo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Help Desk Ipabitag Mo. Ngayon naman sa una nating sumbong na pag-uusapan, merong isang ambulansya na nakabangga. Ambulansya ng barangay at isang tricycle nagkaroon ng banggaan nitong nakaraang Nobyembre. Matapos ang ilang pakiusapan, tulong at pangako, wala pa rin daw hanggang ngayon ang pagbibigay ng ating barangay. So para sa tayong sumbong, panoorin. Lumalapit po kami ng aming pamilya sa inyo dyan sa Ipabitag Mo Help Desk dahil sa nangyaring aksidente sa aking kapatid. Na ang sabi ng Barangay Kapitan Kalawitan San Ildefonso ay tutulong sila. Ngunit hindi sila tumupad sa usapan na napag-usapan. Sir Ben Tulpo at Sir Carl, humihingi po kami sa inyo ng tulong upang mapabilis ang hustisya ng aking kapatid dahil sa nangyaring aksidente at sa maaga ng pagkawala. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Help Desk Ipabitag Mo. Ngayong araw naman, iimbestigahan natin muna yung nangyari dito sa aksidente. Tapos alamin natin yung mga detalye kung ano ba ang sumunod. So makakausap natin sa kabilang linya ngayon, itong mismo nagre-reklamo na si Hazel K. Medrano at Joven. Magandang araw po sa inyo dalawa. Ay, hello po. Magandang araw po. Alright. Ma'am Hazel, siguro diretso na po ako sa aking itatanong. Doon po ma'am sa aksidente, dito po sa tricycle at sa ambulansya, pakwento po sa amin sa inyong pagkakaalam. Sa akin pong pagkakaalam, sir, base po doon sa CCTV po na napanood ko po, bali po yung kapatid ko po ay pauwi po dahil pinatid po niya ang aking magulang po sa simbahan. Okay. At yung nangyari po na yon,
ay pauwi na po siya. Mhm. Opo. Tapos po, nakita po namin doon sa CCTV is parang yung isa pong kotse ay natapik po yung motor kaya na out of balance po. At Okay. yung ambulansya naman po na mabilis ay sinakop naman po yung lane po ng kapatid ko. Okay. Sa right side Ngayon, po. ma'am, may kasi siguro na matanong ko lang dito sa parting ito kasi naintindihan ko naman yung dito sa nangyari. Pero sa pagkakapanood ko dito sa inyong CCTV ay hindi ba alam or nakita ng inyong mismong kapatid at that time na meron pong ambulansya na parating? Kasi mukhang parang nabigla ata siya doon sa mismong video, parang mukhang nabulaga ata siya doon. So ano pong sa pagkakaalam ninyo, ma'am? Po, sir, yung kuya ko po. Sir, ako po magpapaliwanag. Sino itong kausap, si Joven? Ako po yung kapatid na naghatid sa ospital hanggang Okay. sa Mag-ayo. Mm. Sir, bali ganito po yon kasi yung kapatid ko po kasi naghatid siya ng nanay-tatay ko sa simbahan. And then nung pauwi siya, actually talagang maraming nakakakilala sa kanya na maingat mag-drive. Hindi. Sir Joven, wala naman po dito sa pag-uusapan kung maingat ka ba o hindi maingat. Yung pinag-uusapan lang po dito is yung dito sa sitwasyon. Kasi minsan, kahit naman gaano kaingat yung isang tao, ito ay aksidente at wala naman din nagugusto dito sa nangyaring aksidente. Ako naman, sir, nagtatanong, baka naman posible na nagulat na bigla itong inyong kapatid na yumao. Yun lang naman po, sir, ang aking tinatanong para malaman ko lang yung buong storya. Kasi syempre, kung meron naman din isang ambulansya, kadalasan pag sila yung nagka-counterflow, malayo pala, nakabukas na yung mga wangwang, sirena, ilaw, ganon. So kung posible na nagulat siya, then wala naman pong problema. But at the end of the day, meron na pong aksidente at meron na din ang akong sasagot dyan. So gusto ko lang naman po malaman yun. Kasama lang po yun sa pag-iimbestiga para malaman lang ninyo. Sige po, sir. Opo. Sir, bali yung kapatid ko po kasi, alam niyang may parating na ambulansya. Okay. Kasi pa-overtake po kasi yung ambulansya dun sa mga nasa harap niya. So yung kapatid ko, dahan-dahan lang siyang tumatabi. Okay. Kasi mabagal siya. Ngayon, nung patabi na siya, meron pong lumusot dito sa right side niya. Parang na hindi siya kotse, hindi siya pinagbigyan nitong kotse na nasa likurang Opo. bahagi niya sa kanan. Ngayon, nung pagkabig niya, natamaan na yung kotse, biglang tumaas yung kanyang sidecar. Tama ba? Opo, napitik po siya tapos nagkawindang-windang po yung kanyang pagdadrive. Okay. So, nangyari, iniiwasan niyo sana yung ambulansya at a certain point, siguro kung kailan malapit na, and then may kotse naman, ito naman nasa kanan, biglang humarurot. Opo, sir. Opo. Parang kinain yung linya na napatabi siya, ganun. Okay. So ngayon, ang nangyari is sumalpok siya dun sa ambulansya. Opo, sir. Opo, ganun. Kasi mabilis po talaga yung ambulansya. Okay. So ngayon, sir, ang nangyari is, nangyari na po yung aksidente, no? Ano po yung mga susunod na pangyayari nung after na nabangga na yung inyong kapatid dun sa tricycle? Dinala po siya, sir, sa ospital. And then, nung maraming tumatawag sa akin nung umaga, nung makita ko yung tawag sa akin, mga 7 o'clock na yata. Kasi nangyari yung incident mga 6 mga ganun. Okay. So nung nasalpok itong kapatid mo, agara naman siya dinala din sa ospital? Opo, meron naman pong ambulansya na pumikap sa kanya para dalhin din po siya dun sa ospital na pagdadalan din ng ambulansya na may sakay din na disgrasya din po. Okay. Ngayon naman ay nung siya ay nasa ospital, nakakausap niyo pa ba siya o totally na may nangyari na ba sa kanya? Nakakausap ko siya na tinatanong ko sa kanya, anong masakit sa'yo, saan yung masakit na parte. Okay. Ngayon, sir, nagkaroon ba ng official na police report regarding doon po sa insidente? Yes, sir. Meron pong police report. Okay. So, nagkaroon ng police report. Pagkatapos ng police report, ano ba yung naging panig ng ating police? Sino ba daw may mali? Ayaw daw dun sa kanila? Ang inano lang po nila, binater lang po yung incident. Tapos,
dumiretso na po kami sa barangay Sapang Putol kung saan po nagkaroon ng banggaan. Kung saan naka-assign ba yung ambulansya or doon sa mismong lugar kung saan Hindi nangyari? po. Kung saan po nangyari po. Kung saan po nangyari yung banggaan. Okay. Sa So, barangay po. okay, so pumunta kayo doon sa barangay na nakasakop doon sa mismong insidente pagkatapos Opo. nag-blatter kayo doon. Opo, nag-usap po kami doon na nag-settle kami ng ang usapan namin. Tutulong sila mula umpisa hanggang makalabas ng ospital yung kapatid ko. Mhm. So, nag-suggest sila na dalhin sa Kabanatuan na hospital na PGG. Okay. So anong nangyari, sir? Nagkaroon na ng pagkakasundo doon sa barangay na nakasakop doon sa insidente. Opo. Bago ko po dalhin sa Okay. Kabanatuan. Sino, sir, ang kausap ninyo dito sa barangay na binabanggit mo? Ang kausap ko po dyan kasi yung kapitan po kasi wala. Hindi, okay. So, sino po? Diretso na po. Sino po siya? Kagawad? Ano ba siya? Yung si Kagawad Boni po at saka po yung driver po ng ambulance. Okay. So, kagawad at doon sa ambulansya. Ngayon, yung ambulansya, saan ba daw? Naka-assign ba siya sa barangay? Naka-assign sa munisipyo? Saan ba siya naka-assign? Naka-assign po sa bali ambulance po ng barangay talaga. Okay, so sa barangay siya naka-assign dun sa kung saan man na naka-assign itong si Kagawad. Okay, so siguro sir, stay muna kayo sa line. Kausapin ko muna itong police regarding muna sa insidente. Then balikan muna natin yung pagkatapos ng inyong pagkakasundo. Okay po sir? Okay, sige po sir. Okay, Salamat sige. po. So kausapin natin yun sa linya, itong si Patrolman Mark Benedict Castro on the line natin ngayon. Magandang umaga po sa inyo, Patrolman. Sir, magandang umaga po, Sir Carl. Alright. Sir Mark, no, naka-live po tayo ngayon sa IBC TV 13 at Bitog Official YouTube. Sir, ano mo masasabi ninyo tungkol dito sa nangyaring insidente dito sa kapatid ni Joven? Ano bang pangalan nitong... Joven, ano ba pangalan nitong kapatid mo? Brian po. Ryan Medrano. Itong si Ryan Medrano tsaka isang service daw ng barangay. Ano po masasabi ninyo, sir, dito? Sir, bali noong November 16 may naganap na insidente sa barangay Sapang Putol. At nung una po, dalawang sasakyan po ang involved. And then we gather CCTV footage na tatlo po pala yung vehicle po. Okay. And then, eto po na nagkakandak pa rin po kami ng follow-up investigation about dun sa identity po ng sedan. Pero nakuha na po namin yung owner ng kung kanino po nakarehistro yung sedan, sir. So yung sedan parang more or less, parang hit and run siya, ganon? Parang ganun, sir eh. Ganun po, sir. Ito nga po, sir, kasama ko po ngayon po yung kapatid ng biktima. Nagkakantak po kami ng follow-up sa mga CCTV footage na dinadaanan po niya. Okay, okay. So nangyari, sir, hindi lang pala aksidente na between ambulansya and itong tricycle bagkus meron pang isang sedan involved. Kasi kung hindi ako pagkakamali, doon sa binahagi ng kapatid ng biktima na pagkabig daw ng tricycle doon sa may kanan na bahagi, nandun daw yung sedan. So nangyari, Yes. parang natapyasan niya yung tricycle or na hindi niya nabigyan ng pagkakataon na pumasok ng linya. Kaya nangyari ay tinamaan si tricycle ng ambulansya. Yes, Tama ba, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ganun po. Ngayon, sir, base ba dun sa video, may posible bang pagpasok nitong tricycle dun sa linya? Or wala na ba? Or sadya talaga hinataw ng sedan para hindi siya makapasok sa linya? Sir, nag-backtracking po kami. Naramdaman po nung sedan eh. Dahil po pumunta po siya sa Caltex ng Barangay Malipangpang. Chinek niya po yung sasakyan niya. Bumaba siya. Kasama ang tatlong sasakyan pa. Ngayon, sir, nung chinek niya, sinalat pa niya. Ibig sabihin po, meron pong nangyaring na side swiping po. So bumaba siya ng gas station dun sa Caltex na nag-gather ninyo ayon dun sa investigasyon. Pagkatapos, anong ginawa, sir? Bali, sir, In-inspection ayun lang. po, in-inspection niya po yung sarili yung vehicle niya po at napagtanto po namin na sumabit talaga do sa sedan po. Ngayon po yung sedan patuloy lang din po yung pag niya may lalaukan po siguro sila na
pupuntahan. Madami po sila. Okay. Sige sir, so wala naman problema. So involved pala may higit ilan na sasakyan dito. No problem naman. So sir, yung nakikita nyo ba, yung main cause ba na naging banggaan is mainly yung sedan? Ano ba nakikita ng ating police dito? Side swipe, sir eh. Kumbaga, ayun po, yun nga, nawalan po ng choice yung nung motorsiklo, kundi sumalpok na lang po siya sa ambulansya. Parang clinose yung opportunity na iwasan yung ambulansya. Kaya parang sinasabi ninyo, yung cause ng problema is yung mismong hindi pagbigay ng sedan, pagkatapos yung mismong tricycle ay sumalpok na lang dun sa ambulansya. Parang ganun po. Okay. Sir, kung sakali naman, since nagko-conduct kayo ng investigation at matuntun nyo, willing ba yung pamilya daw na mag-file ng kaso din laban dito sa sedan driver? Sir, totally sir, meron na pong na-prepare na case folder. Kaso sabi ko nga sa kanila, mas maganda na pag-isipan natin ng lubos yung gagawin nating hakbang. Tama. Na kakakibat ng talagang abogado po para hindi po masayang po lahat ng aming pagod po. Okay. Sige sir, so siguro with that said, siguro consult lang muna namin ang aming abogado regarding dito sa case na ito. Kasi ako naman, bago mo kami pumunta dun sa parte na napag-agrihan dun tungkol sa barangay or what between the said family's victim, the victim's family, kung ano ba yung nakikita natin dito. Kasi kung may sinasabi nyo, may iba pang involved, then dapat din may gawin ang ating law enforcement also as well against dun sa tao na posible na naging cause ng problema. So stay muna kayo sa line, sir. Yes, sir. Thank you po, sir. Alright. Sa kabilang linya ngayon, si Atty. Batas Mauricio, ang ating bida resident lawyer. Magandang umaga sa inyo, Atty. Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga panuhin sa Pabitag Mo Help Desk. Yes, sir. Yes. Attorney, ano pong masasabi ninyo dito? Kasi akala ko naman ay, of course, from initial investigation, looks like a mere traffic altercation. Pero looks like, attorney, mukhang lumalaki pa yung nagiging scope nito. Kasi parang anong nangyari, yung tricycle sumalpok sa ambulansya. Ngayon, si tricycle ay sinubukan na umiwas sa ambulansya. Pero itong si kotse na nasa likod, mukhang umabante. At tinamaan yung tricycle. Now, parang anong nangyari, yung may-ari lang ng ambulansya, which is yung barangay lang, ang parang nananagot sa lahat. So ano ba nakikita natin dito, attorney? Kasi nagkaroon din ng agreement sa barangay. Siyempre, inilapid din nila. No? Wala pa rin sila nakukuha ang tulong ngayon. Pero ayon dun sa pag-imbestiga ng pulisya, may iba pa pala other side to the story. So ano po masasabi natin dito, attorney? It's a little bit more complicated. Ano po masasabi ninyo? Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Sa ganyang sitwasyon po, ang ating pong gagamitin ay ang mga prinsipyo ng batas na nakakasakop dito sa ganitong klase ng mga insidente or aksidente. Kung papansinin po natin, ang binabanggit po ng mga nakasaksi, sumalpok muna yung tricycle doon sa ambulansya. Doon po sa salitang yun, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, maliwanag na ang pinagmula ng aksidente ay yung pong tricycle. Dahil dyan po sa pagpapahayag na yan, yung tricycle ang sumalpok sa ambulansya. Ngayon, nung sumalpok po siya sa ambulansya, nawalan siya ng control, dahilan naman upang salpukin naman siya noong paparating na kotse. Yeah. Actually, attorney, makorek ko lang. Si tricycle, iniwasan si ambulansya, tinamaan muna si kotse. Then, nung tinamaan niya si kotse, na-outbalance sa kanyang sidecar at doon siya sumalpok sa ambulansya. Ayun. Okay. Pagka po ganyan ang sitwasyon, ang mananagot po dyan, yung tinatawag na merong pinakahuling pagkakataon upang umiwas sa aksidente. At kung hindi siya nakaiwas, abay siya pananagutin sa daños perjuicios. Yan po tinatawag sa Kodigo Sibil na Doctrine of Last Clear Chance. Yung pinakahuli na may pagkakataong nakaiwas sa aksidente, pero hindi niya naiwasan dahil sa pagpapabaya o sa ano pa mang ibang sitwasyon, abay siya po ang mananagot dyan. So kung ang atin pong pinag-uusapan dito, umiwas yung pong tricycle doon sa ambulansya at dahil sa kanyang pag-iwas doon po siya tinamaan, tumama sa kotse at pagkatapos sumalpok sa ambulansya, abay lilitaw po ang pangunahing magiging magkakaroon ng pananagutan yung pong kotse na sumalpok siyang dahilan upang masalpok naman ulit ng ambulansya.
Ganun po yung mangyayari dyan, Ginoong Carl Tulfo. Okay. Now naman, attorney, nakipagkasundo naman din itong tinatawag natin na barangay, no, na naka-assign yung mismong ambulansya na inako naman nila at sasagutin daw nila yung tinatawag natin na expenses nitong tinatawag natin na the victim na kung saan na nasalpok, nabangga. They committed to it, but yung family, of course, sinasabi nila na hanggang ngayon wala pa rin daw sila nakuha na kahit sa anong pinangako nitong barangay. Ano po masasabi natin, attorney? Well, pangunahin po yung pagtupad dapat sa pangako ng barangay. Kasi po, kung nangako sila at nakipagkontrata, alam naman po natin, dito po sa Ipabitag Mo Help Desk, madagal natin sinasabi, pagka po nagkaroon ng kasunduan na magkabilang panig, verbalan man o nakasulat, yan ay batas sa kanilang pagitan na dapat nilang sundin. So kung nakipagkasundo po ang barangay at pati na po ang matataas na opisyalis ng barangay ay naging bahagi ng kasunduan, tungkulin po ng barangay, ito pa rin ang kanyang ipinangako dyan. Yes, Yan pong pakikipagkasundo ng barangay, masasabi po nating walang kinalaman sa mga magiging ultimong makikita kung sino po talaga ang may pagkakasala o pagkakamali o pagpapabaya sa aksidente without prejudice to a finding of criminal negligence at a future time. But dahil po nagkaroon na ng pakikipagkasundo, palabra di honor na lang po hihingi natin kay Kapitan at doon po sa barangay, ito pa rin nyo yan. Samantala, Ginoong Carl Tulfo, meron din pong dapat pananagutan yung may-ari ng sasakyan na sumalpok matapos umiwas itong tricycle driver sa ambulansya. Bakit po ganon? Kasi po, lilitaw yung pinakahuling pangyayari, yung tinatawag na doctrine of proximate cause, yung pinakahuling pangyayari na siyang dahilan ng pinsala o di kaya ay kamatayan, magkakaroon din po ng pananagutan yan, Ginoong Carl Tulfo. Yan ay pananagutan based on reckless imprudence resulting to homicide, kasama na po dyan yung tinatawag doon sa Kodigo Sibil, pananagutan dahil sa pagpapabaya, yung quasi-delict o di kaya torts. Ginoong Carl Tulfo. Okay. Ngayon naman, attorney, how do you think we approach also yung barangay on this part na kung saan, of course, dapat silang tumupad and everything na regarding naman doon sa dapat nilang gampanan na obligasyon at responsibilidad. Kasi since nakipagkasundo na sila, nangako na sila. So ano ba dapat sa tingin mo, attorney, na dapat nilang gawin agaran ngayon mismo? Well, kung ako po ang magpapayo, tayo po ang magpapayo sa Ipabitag Mo Help Desk dito po sa barangay, ay ang sasabihin po natin, tuparin na po nila yung kasunduan. Bakit po kasi ganon? Kasi kung hindi po sila tutupat sa kasunduan at maghihintay sila ng pagpapahayag kung sino talaga ang may kasalanan dyan sa aksidente na yan, baka po hindi maiwasan pagdating ng panahon ng investigasyon sa piskalya, sa hukuman, mapatunayan pa, nasaan ba yung ambulansya na yan? Ano ba ang ginagawa niyan? Otorisado ba yan? May trip ticket ba yan? Nakakasunod ba yan sa reglamento ng ating pong Department of Interior and Local Government sa paggamit ng mga ganyang mga pag-aari ng barangay, kahit sino pa ang nagdonasyon dyan sa barangay, para po sa official use of the vehicle. Magkakaroon po ng investigasyon at baka magkadawitan sa mas mabibigat na usapin. Ginoong Carl Tulfo. So, ang ating pong payo, total nakipagkasundo naman, ito pa rin na lang po yung kasunduan. Ginoong Carl Tulfo. Alright. So with that said, attorney, kakusapin lang namin din ngayon itong mismong kapitan ng Barangay Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan. So stay muna kayo dyan, attorney. Opo. Alright. Magandang umaga po sa inyo, Cap Armando Cruz. Cruz po. Opo. Cruz, yes. Cap, yes po. Ganito, ako po si Carl Tulfo. Nakalive po tayo ngayon sa Help Desk Ipabitag Mo. Cap, matanong ko lang, ano po mabibigay na pahayag ng barangay tungkol po dito sa nangyari? Dito po kasi sa nangyari ay nung po kasi nga ito ay nangyari, bago po ito nangyari ay yung po kasi ng aming ambulansya ay meron po kaming naisakay na agarito po yon sa may aming kalapit na barangay. Sige, Cap, ano po ang rason kung bakit yung mismong pasyente, ano pong dahilan kung bakit po siya sinakay sa ambulansya? Na-aksidente po yung, hindi po, meron po kasing na-aksidente na nirescuehan po namin. Ang totoo po noon ay hindi po siya nakuha kaagad, nakarating po sa barangay namin ni rescuehan. Ang totoo po noon ako pa po yung nagsakay doon sa
sa pasyente Wala na naman problema, na Kap. aksidente. Yung pinag-uusapan lang natin dito, hindi ko po kayo tinitira, no, Kap. Baka akala niyo po Sige. na nagagalit kami sa inyo or what. Hindi po, Ang sa hindi akin po naman ako ay kinukuha ko lang payag kasi baka mukhang natataranta ata kayo. Kap, gusto ko lang malaman kung ano yung storya. Totoo bang pasyente yung sinakay ninyo? Totoo ba na emergency purpose ang paggamit ng ambulansya na yan? Doon muna, Kap. Doon muna tayo. Emergency po yung aming sakay. Okay, emergency ang inyong sakay, Kap. Matanong ko lang, ano po ang kanyang emergency? Ano pong natamong injury ayon po dun sa assessment? Na-aksidente po sila. Tatlo po silang na-aksidente eh. Yung pong dalawa ay naiwan doon dahil sugatan sila. Tapos yung po isa ay diniretso na ng tricycle. Hindi, sir. Hindi po yung sa tricycle, ha? Yung pinag-uusapan natin, yung doon sa mismong ambulansya at that time na nagka-counterflow siya. Sino ang sakay? Bago pa po bangyari yung insidente, Kap, doon muna tayo. Baka nauuna na po tayo. May sakay po siyang emergency. Okay, meron po siyang sakay emergency. Matanong ko lang, ano pong dahilan kung bakit po siya isinakay sa ambulansya? Aksidente rin po. Yes, anong klaseng mga injuries? Anong natabo? Serious? Ano ba? Ano ba yung... Yung pong isa ay nung isinakay po namin natulog po siya. At saka yung Hindi, po yes. namang Tinatanong isa ko ay lang, puro sugat po. tinatanong ko lang po, ano po ang nangyari dun sa tao? Natamo bang injury ay minor, major? Ano bang klaseng injury yan? Tsaka anong klaseng aksidente? Mga gas-gas po siya yung pagkaka-aksidente sa kanya. So gas-gas, would you say meron siyang bale? Would you say it's life and death? Meron po, yung pong isa ay nabali po yung braso. Okay. Tapos, yung pong isa ay hindi namin alam kung ano nangyari kasi inimatay po kasi siya eh. Okay. Yung pong dinala. Yung mismong sakay ng ambulansya na nakabangga sa tricycle. Opo. Okay. Sige ngayon, Kap, nangyari ng insidente, nabangga yung mismong tricycle driver, tapos may nangyari dun sa tricycle driver na hindi naman natin ginugusto na mangyari na at namatay. Ano po ang ginawa ng ating barangay para man mapag-uusap to? Kasi sa inyo naka-assign yung ambulansya na yan. Ang nangyari po kasi doon, nung umaga po, oras na mangyari yun, nagpunta na po ako ng presinto muna, tapos nagpunta po ako ng Okay, Kap, diretso na po tayo. Meron daw kayong pagkakasundo tungkol dito sa usapin na ito. Ang nakalagay po sa kasunduan, tutulong po kami. Kasi po, hindi na rin namin po inaasahan na mamamatay. Okay, kasi po, so tutulong po ang barangay. Ano pong nailabas ng tulong ng barangay simula nung na-aksidente yung mismong tao? Ganun po kasi, nung po kasing nagpadala po kami ng pinahingi ko yung GCash. Hindi sir, diretso na po, Kap. Gusto ko lang po matanong, relax. Ano na po ang nailabas ng ating barangay para dito sa pamilya ng biktima or sa biktima dahil dito sa nangyari? Kasi po ganun rin po kasi yung meron nangyari. Ba sir or wala pa? Yun lang naman ang gusto ko malaman. Meron pong naipadala yung driver na sa GCash po na 2K. Tapos po nagka-problema dahil napalitaan namin na masama yung lagay. Sir, hindi niyo ba ipinasok sa insurance yung sa ambulansya? Ano po? Hindi niyo ba ipinasok sa insurance? Wala bang insurance yung ambulansya? Hindi pa. Kasi po hindi naman po nagkakausap pa yung pamilya at saka kami tungkol po doon sa nangyari. Hindi pa po sila... Hindi sir, magkaiba yung pag-uusap ninyo at doon sa pamilya ng biktima versus doon sa pagpaprocess nyo ng papeles ng insurance. Di po ba? Once na magkaroon ng aksidente, di po ba dapat mag-aayos na kayo ng claim? Sige po. Kasi po ang amin po kasing ambulansya ay sa ating pong Sangguniang Bayan. Yes, wala naman problema sir kung Sangguniang Bayan. Gusto ko lang malaman, insured ba yung ambulance or yung ambulansya or hindi? Kasi sir, in times like this, for example, kasi yan naman yung service vehicle, basically public yan kasi government funds ang ginamit na pambili dyan. Yung tinatawag natin na ambulansya ay dapat insured. Sabihin natin kung magkaroon na aksidente, dapat ayusin na yung claims para maibayad yan. Kunwari, pagpapaayos ng either ambulansya or pagbabayad dun sa namatay, ano bang nagawa ninyo sir para mapaayos yung tinatawag natin na insurance?
pinoproseso pa po yung mga dapat gawin. Kaya po, Pinaprocess pa. Matanong ko lang sir, kailan pa yung nangyari ng insidente? Kasi inaantay po kasi namin yung kanilang yung kabilang panig. Kasi Okay po, sir, sige, sa ganito muna. Stay muna kayo on the line. Kausapin lang muna namin ng abogado regarding sa process pagdating sa mga ganitong klaseng insidente. Attorney Batas, dali lang ka pa. Attorney Batas, ano po masasabi niyo regarding this? Kasi mukhang nagkakaroon nata ng problema na inaantay daw yung pamilya ng namatay, yung mismong driver ng tricycle. So ano po masasabi natin dito, Attorney Batas? Well, pangunahin po, tungkulin na kagad yan. Pag nagkaroon po ng sasakyan, yung pong barangay at kahit kanino po nang galing, kay sa sanggunian, o kay congressman, o kay mayor, kay governor, o kahit sino po nagdonasyon yan, tungkulin po ng barangay dahil sila gagamit na ipasiguro, kumuha ng kahit na pinakamaliit na siguro, third-party liability insurance, mula po doon sa minuto, sa segundo, sa oras, kinakaltul po, na tinanggap nila yung sasakyan. Para nang sa ganun, pagka nasama sa aksidente o pangyayari na nakagawa ng pinsala yung ambulansya na naka-assign sa barangay, hindi po yung barangay ang mag-uunang maglalabas, kundi yung pong insurance company dahil naipasiguro ng third-party liability. Ang kailangan pong sagutin ni Kapitan at iniiwas niya, pawanin po, nakasiguro po ba yung sasakyan? May third-party liability ba yung ambulansya? Yung pong mga ganun ang kailangan nating sagutin, Ginoong Carl Tulfo. Ngayon, attorney, dito sa case kasi pinag-uusapan, ay processing pa daw hanggang ngayon and then may sinasabi ata na makikipag-ugnayan pa sa pamilya para lang malaman kung ano ba dapat. Attorney, sinasabi ng pamilya, wala naman sila nakukuhang kahit ano. So ano po masasabi natin dito, Attorney Batas? Yun na nga po yung problema. Kung atin pong pakaisipin, bakay po sa mga pangyayari, tiyak alam ito ni Kapitan. Meron pong kasunduan nakipagkasundo na yung driver at kinatigan ng barangay sa pamamagitan ni Kapitan at kung sino pa yung kagawad na nakalagda dyan. So may kasunduan, dapat pong sundin na kaagad. Tama. Tumulong na ang barangay. May somehow may pondo naman po yan na napapaikot nila para sa mga ganitong sitwasyon. Tiyak ko po hindi naman makikipagkasundo yung barangay na sasagutin nila yung mga paunang gastusin kung wala talagang pondo. Kung nagpagkasundo at walang pondo, bad faith po yun. Matatamaan po sila ng graft and corruption nun. Alright. Yung Carl Tulfo. So wag silang maghintay kung ano po yung napagkasundoan na tugunan na at tuparin na. Ginoong Carl Tulfo. Alright. Sige, attorney, with that said, kausapin ko lang ulit itong si Cap. Cap, nandiyan ka ba? Opo, andito po ako. Cap, ganito na lang, no? Kausapin Sige mo na po. yung mismong pamilya, ayusin mo na din yung insurance na yan para agaran. Sige Now, po. if there's anything na Okay. magagawa ng inyong LGU to provide any assistance, meron naman din tayong social welfare department dyan sa inyong lokal. If there's anything na magagawa nilang agaran para dito sa pamilya, then wala naman problema. Kasi kawawa naman, sir, at the end of the day, sila Kami agreed, naman po. sila ay namatayan. Okay po, kami naman po ay nakaabang lang kung ano yung mapag-uusapan. Wala naman, hindi po namin tinatakasan. Alam po naman namin na Hindi na po kayo, sir, dapat mag-aantay. Kayo na po dapat din ang mangungulit regarding dito. Okay? Yes So, po, Cap, sige ganito, no, nakikinig naman din yung mismong pamilya. So, ganito, maganda, puntahan, pag-usapan nyo na agad-agaran mismo, ilapit nyo na din doon sa inyong lokal kasi yan ay government property, yan ay local government property na ambulansya. So, gawa na kaagad ng paraan yan, Cap. Ang para sa akin, mas maganda either this week or by next week, dapat meron na tayong kahit anong update, kahit man lang may pauna, Cap, para dun sa party na. Hindi naman kami naninigil bagkos merong pangako at merong dapat to pa rin na obligasyon. Yun lang naman, sir, ang sinasabi namin kasi syempre, kayo naman ay part ng local government at dapat serbisyohan naman din ang Sige mga po, tao. talaga po namang serbisyo ang aming hangad. Okay po, Cap. So, ano po magagawa natin ngayon? Ano pong timeline natin? Sige po, at kakausapin ko po yung pamilya at para kung ano yung dapat namin gawin ay yun yung aming gagawin. Okay. Kaya ba ngayong Kausapin ko mismo po. araw or tomorrow ng umaga?
siguro po ay kung papayag sila kahit po ngayon pupunta ako po yun. Kasi nung pong Sige, bago Kap, po ganito, hininga nasa na, kabilang doon po linya kasi ngayon ako. yung mismong complainants natin. Sir Joven, andyan pa kayo? Po. Okay, Sir. Ma'am Hazel, ganito, no, pinapapunta ko ngayon si Sir, Kap. may tanong lang ako, sir. Sige, ma'am. Yung po bang driver po ng ambulansya ay lihitimo po ba talagang driver ng ambulansya at may lisensya siya? At barangay tanod lang po? At wala pong kaso sa mga ipinagbabawal na droga? Ma'am, if may ganun klase kayong claim, then it's up for the police to investigate regarding po dyan. Sir, Okay yun po, lang ma'am, naman, kasi sir, po, ang nagkaroon na tanong po ng official police report. Ayoko po, ma'am, na nagmumukha na naniningil kami dito, bagkos kami po ay tumutulong lamang. Alright? Para may parating ang inyong mensahe. Ngayon, pinopoint out ko kay Kapitan ko anong kanyang pagkakamali, pero kung gano'n na po ang pag-uusapan, halongkatan, and kung ano man, ayoko na po, ma'am, manghimasok dyan kasi mukhang na mas lalo kami naniningil. Makikita din natin, sir, po doon sa video, sir, na inatrasan pa, binalikan pa ng ambulansya eh. Yung kapatid ko, di ba nabangga niya po, nasalpok niya. Malayo na distansya, inatrasan niya pa po. Yung kapatid ko. Hindi, ma'am. In this case, feeling ko, ma'am, yung nangyari dyan, hindi man inaasahan ng driver na yung tao ay nasa mismong ilalim na ng sasakyan. Kasi siyempre, kapag nakabangga ka, ako naman ay nagdadrive din ng sarili kong sasakyan, pagka nakabangga ka, minsan napapa-atras ka, minsan dun sa sitwasyon, hindi mo din masisi yung driver dun sa nangyari. So wag na natin masyado pag-usapan yun. Kasi meron naman din tayong police. Kung may concern kayo, then have the police investigate it. Pasilipin yung driver or whatsoever. Pero ma'am, I don't think we can base it out of assumptions for today. Ang sa akin, ibase natin sa fact, ibase natin sa kung anong totoo, doon po natin, ma'am, yung ating pagbabasihan. Ayoko lang po, ma'am, na batuhan po dito. Ang sa akin, ayusin na dapat i-Kap, ang dapat ninyo makuha. Naintindihan nyo, ma'am? Sige po, sir. Okay. Kap, ganito, ayusin mo na, kausapin mo yung pamilya, pagkatapos makausapin, agara pumunta ka na doon sa inyong local government. Siguro ganito, Attorney Batas, ano po masasabi ninyo, final advice para dito kay Kapitan? Mukhang hindi pa ata niya kabisado kung anong gagawin niya sa mga ganitong klaseng cases. Well, ang atin pong ipapayo kay Kapitan, total, nasa kanyang kapangyarihan po ito, patawag po niya yung pamilya, then ipatawag niya yung sangkot na driver, at pagkatapos sa harap po ng barangay council, patawag din niya lahat ng mga konseho, at pag-usapan po yung pangunahing pangangailangan noong pong namatayan, o napinsala, at tignan po kung ano yung nakalagay doon sa kasunduan na pinasok ng driver na sinaksihan o kadatingan ng barangay, at yun na po muna ang unahin ni Kapitan. Tama. Kasi pagka po may papakita na yun ang uunahin, may papakita yung tinatawag po sa wikang Ingles sa batas na good faith. Good faith, diligence of a good father of a family. Ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, yan po yung pagkilos o pang maibsan ang dalamhati, pighati at makatupad. Ano bang kasunduan ng pagtulong? Tungkulin po ng mga opisyalis ng gobyerno na gawin yan, Ginoong Cartulfo. Alright. Si Attorney Batas, with that said, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Alright, Kap, ganito, magkakaroon siguro kami ng follow-up sa inyo. So gusto ko agaran, ayusin mo na ito kaagad kasi syempre meron na kayong pinirmahan kasi kung hindi, baka lumapit na sila sa DLG at baka makasuhan pa kayo dito. Okay po, Kap? Okay po. Okay, thank you. Salamat. Alright, si Patrolman din, magpapasalamat din tayo dun sa kanilang pagsagot sa ating programa. Patrolman Mark, maraming salamat sa inyo. Sir, maraming salamat din po. Alright, Thank you po. tuloy yung tutukan itong kaso. Maraming salamat sa inyo. Yes, sir. Yes, sir. Alright, thank you. Alright, so ngayon, si Hazel, nandiyan pa ba? Ito si Joven. Yung ating complainant, nandiyan pa ba? Ma'am Hazel, nandiyan pa kayo? Ma'am Hello, Hazel? sir. Yeah. Apo, Ma'am Hazel, ganito no, agaran ko pina-action muna si Kapitan. Ang sinasabi ko sa kanya, Opo, kasi sir, ma'am, kahit ngayon po, araw, sir. yes. Kasi kung hindi siya a-action, then kami na po nga asista para mag-file kung sakali ng kaso dahil kababayaan yan. Nangako sila sa isang bagay na hindi naman nila tinutupad. So ngayon, ma'am, kahit ngayong araw mismo, after the programa, follow-up din namin sa kanya, napuntahan ka ngayong araw mismo para ma-assess Yes, lahat. sir. Then, i-schedule ka agad kung anong assistance mabibigay ka agad ng LGU. Okay po, ma'am?
Sige po, sir. Alright. Balitaan nyo din kami at magpa-follow up din kami tungkol dito. Okay po, ma'am? Sige po, sir. Alright. Thank you so much. Okay. Alright. So, dyan tayo nagtatapos dito sa ating sumbong na ito. Pero magkakaroon din tayo ng follow-up regarding this. Kasi syempre, ang para sa atin, hindi naman tayo nagfo-focus sa dun sa collection. Bagkus doon mismo paggagampanan ni Kapitan dun sa kanyang serbisyo. Dapat bilang isang kapitan na kumukuha ng responsibilidad doon sa mga nagawa ng kanyang tao. So dito tayo nagtatapos sa reklamo na ito. Ito ang pinalakas sa pinalawak na helpdesk. Ipabitang mo. Susunod, truck driver, tinanggal sa trabaho, kinakatasan daw pati sweldo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk. Ipabitag mo. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming. A very special thanks to the community service partners of BITAG. KFC, it's finger-licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solutions. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. Sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ng hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Nagbabalik tayo muli sa helpdesk ipabitang mo. Ngayon may pag-uusapan naman tayo na isang sumbong na kung saan may isa naman tao na gusto sana separation pay na gusto niya daw makuha. Ngayon, merong isang empleyado sa isang pagawaan ng Tokwa sa Bulacan. Problemado kasi siya ngayon. Bigla raw kasi siyang tinanggal sa trabaho na wala man daw abiso. Ang hindi niya tanggap, pati separation pay, ayaw daw na ibigay ng kanyang amo. Detalye yung sumbong. Panoorin. Ako po ay humingi ng tulong sa tanggapan ng bitag. Dahil ako po ay pinapalis ng aking amo, ako po ay stay in within 7 years. Dito po ako namamasukan. Kung bakit ako pinapalis, ay meron daw po akong nasira na isang pugon. Tumawag po ang aking amo, kinagabihan. Ang sabi ay magligpit-ligpit na daw po. Ako yung humingi ng tulong sa inyo para aking makuha yung separation fee dahil po hiningan ko siya. Kahit pang upa man lang ng bahay, hindi naman po niya ako pinakinggan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk. Ipabitag mo. Ngayon naman makakausap natin sa kabilang linya ito mismo nagre-reklamong empleyado na si Gerald Francisco. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Alright, Sir Gerald, pakwento po sa amin ang pangyayari na kung saan ikaw daw ay natanggal sa trabaho at wala pang separation pay na parang ine-expect mo.
Ano po sir, on duty po ako nung araw na yun. Tapos, kinagabihan po, tinawagan po ako ng amo ko na pinagliligpit niya po ako na hindi ko rin naman po alam kung ano po ang Okay. naging dahilan So sir, talaga. ano pong naging dahilan kung bakit daw po kayo tinanggal? Siguro yun muna. May nasira daw po ako dun sa pugon. Pugon sa parang lutuan, tama ba? Opo. Okay. So ngayon, yung paggawa ng tokwa, parang niluluto doon, ikaw daw nakasira. Opo. Anong naging basihan nila kung bakit daw na nasira yun at dahil saan ba? Kasi gusto din natin malaman kung ano bang naging dahilan, kung dahil lang ba posible yan sa isang tao, sa paggamit. Ano ba daw ang nabanggit nila? Ano po yun, sir? Bali, natanggal ko po kasi yung parilya na nakapatong. Natanggal mo yung? Bakal po na nakapatong dun sa pugon. Okay. Yun lang po. So, tinanggal mo yung bakal na nakapatong doon sa lutuan. Opo. Ngayon, yung bakal ba yun? Pwede ba yung tanggalin? Or as is, dapat lang doon lang? Natatanggal po talaga, na pinapalitan po. Okay, pinapalitan. Matanong ko lang, Gerald, gaano ka nakatagal dyan sa kumpanya na yan? Bali, sir, magsi-7 na po kasi ako dito, sir. 7 months, 7 years? 7 years na po. Magsi-7 years na po. Okay, so 7 years ka na mahigit dyan. Ngayon, tinanggal mo yung bakal doon sa itaas ng pugon. Pagkatapos, ano ang nangyari doon sa pugon? Bali, sir, ngayon po, gumagana pa rin po kasi pinaltan lang din po nila ng bakal. Yun lang po. So, yung pagpalit mo o pagtanggal mo ng bakal, yun daw ang naging dahilan kung bakit daw nasira? Opo, yun po ang inaano niya sa akin. So, ngayon, kaya ka tinanggal? Opo. Ngayon, sir, matanong ko lang, meron ka ba bang ibang mga naging violation dito sa mismong kumpanya tungkol dito? Either sa pugon or may iba pa bang mga issue dito sa kumpanya? Wala po, sir, na anong naging issue sa kanya eh. So wala ka naging issue pa dun sa kumpanya? May mga bagay ka ba na hindi nasunod noon? Napagsabihan ka ba noon sa mga iba pang bagay? Kasi sir, kung isang insidente to, gusto ko malaman kung mayroon pa bang ibang insidente. Bali, sir, ang inaano niya po kasi sa akin is tumitigas na raw po ang ulo. Tumitigas daw po ang ulo. Sabi ko po, hindi po tumitigas ang ulo. Medyo nalilit nga po pagka late ng Okay, kaso. so sinabihan ka ng amo mo na tumitigas ulo mo. Anong sinagot mo? Sabi ko, sir, hindi naman po tumitigas ang ulo. Minsan po talaga nalilate ako. Yun po. So sa late na pag-uusapan na ikaw ay nalilate ng pasok? Opo. So meron palang issue tungkol dun sa pagiging late mo. Ngayon, pagka late ka pumasok, sinasabi ng amo mo na ano daw yung tumitigas daw ulo mo. Opo. Pero ang sagot mo, Hindi naman po tumitigas ang ulo. Sadyang nalilate po paminsan-minsan ng pasok. Sinubukan mo ba siya kausapin at sabihin na, sir, ito po yung naging dahilan kung bakit po ako nalilate, ganyan-ganyan. Pasensya na po kayo. Ano ba naging dahilan? Ano ba dahilan kung bakit ka nalilate? Bali, sir, ang nag-ano lang po talaga sa amin, yung secretary lang po. Sila po ang tumatawag sa amin pag sa oras ng gawa. Ngayon po, hindi na madaling araw po kasi kami nag-uumpisa. Hindi, okay sir. Tinatanong ko lang, Gerald, gusto ko lang malaman kasi yung kunwari yung iba pang issue. Kasi syempre, kung kakausapin natin yung amo mo, gusto ko malaman kung ano bang lahat na naging problema doon sa kumpanya. Ngayon, kung nalilate ka, anong oras ang pasok? Bali, sir, ang pasok po talaga is 1:00 ng madaling araw. Okay, so 1 a.m. ang pasok, anong oras ang out? Bali, sir, ang out nun, 2 to 3 na po ng hapon. 2 to 3 ng hapon. Opo. Okay.
Ngayon, anong dahilan sir kung bakit ka nalilate? Bali sir na minsan po kasi pag ang ano po talaga starting is Hindi sir, sagutin mo na ako. Bakit ka nalilate? Nalilate ka ba ng gising? Or nalilate ka ng nalilate alis? po ng gising. Minsan po kasi sa araw-araw po kasi minsan po nalilate po talaga ng gising. Nalilate ka ng gising dahil 1 a.m. ang pasok, 3 p.m. ang alis. Opo. Okay. Pagkatapos, ano pa ba yung nagiging dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng problema? So, meron kang issue ng pagiging late, may issue ka ng pagiging na nasira yung isang lutuan or yung pugon. Ano pa ba yung iba? Wala na sir, wala na po akong matandaan eh. Wala akong pong ginawa sa kanila. Okay. May mga ilang beses pa ba na kinausap ka ng amo mo tungkol dun sa pagiging late, tungkol dun sa pugon? Mga ilang beses na ba ito? Wala po. Wala naman po siyang inaano sa akin. Bali, nag-ano lang po sa mga sekretary. Anong mga sinasabi sa sekretary? Wala. Minsan nga po, di na rin sa akin tumatawag. Di rin naman po nag-ano mga sekretary. Ano bang mga papeles ng mga sekretary? Bakit kailangan katawagan? Bakit ka kailangan kausapin? Ano bang meron? Ano yun, sir? Bali, hindi naman totally sekretary yun, sir. Para makabantay lang din po eh. Minsan nga po, mga tauhan pa po ang naghahanap sa kanila para makapag-umpisa. Okay. Sige sir, ganito no. Stay ka muna sa linya. Kausapin ko na muna siguro itong inireklamo mong amo na si Jason Mendoza. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jason Mendoza. Magandang hapon po, Sir Carl. Yeah. Sir Jason, naka-live po tayo ngayon sa IBC TV 13 at sa ating Bitag Official. Sir Jason, ano pong masasabi natin tungkol dito sa reklamo ng inyong dating tao na si Gerald? Yes, si Gerald. Magandang hapon, Gerald. Sir Carl. No? Ito lang po ang masasabi ko. Ano? Yung sistema po kasi namin, sa totoo lang po, ang nangyari po kasi, sinabi ko doon sa tao sa secretary, huwag niyong bigyan ng 2 days na work. Kasi po, hindi naman po isang beses lang yung mga pagkakataon na binanggit na kanina. Yung kasi po sinasabi niyang lagi siyang late, totoo po yun. Kasi po, kahit po ako, gising po ako ng 1:00, 2:00, namamonitor ko po sila. Ako po mismo minsan tumatawag sa kanya. Okay. Nangyayari po, Sir, ano pong ginagawa din ng ating kumpanya in place para po dun sa mga workers? For example, kung ilang beses man nalilate itong mismong tao, kapag sobrang dami-dami ng late, pwede mag-incur ng mga penalty dyan dun sa pagiging late, or meron pa ba kayong mga in-impose na mga guidelines, regulations wala naman po dun sa kumpanya? guidelines talagang nakalagay na guidelines. Ang sa amin po, sinasabi ko lang, pagka medyo hindi na maganda yung ugali ng tao, laging late, tapos pag tinatawagan po, kinakancel ang tawag, ang gagawin po ng tao dito, yung bantay na sinasabi niya, aakyatin po siya dun sa barak sa kabila at gigisingin. Hindi ko lang po alam, pag ginising, kung bababa po agad. Si Gerald ba ay naka-stay in? Stay in po, libre po lahat. Okay, sige, balikan ko lang si Gerald. Gerald, stay in ka daw? Opo. So stay in ka. Totoo ba itong sinasabi ni Sir kapag minsan tinatawagan, hindi nasasagot? Bali sir, ang isa lang po Sige ang Gerald, po namin diretso muna ako. Oo or hindi? Minsan po, hindi po talaga nasasagot. Nakaka-cancel po talaga. Bakit nakaka-cancel? Bali sir, hindi nga po nasasagot. Minsan, namamatay po. Kasi hindi naman po lagi hawak yung cellphone. Okay. Sige, Sir Jason, ano pong masasabi ninyo na dapat ba in place yung mga tinatawag natin na protocols also as well? Kasi yung sa akin, Sir, understood ko kung medyo may problema dun sa tinatawag natin na empleyado. Pero ano pong ginagawa natin as a company to guide yung ating mga tao? Kasi ako naman, Sir, ay bumabalanse. Wala naman akong pinapanigan dito. Ako naman yung nagtatanong lang. Salamat po. Kasi ganito po yun. Pag ganito pong laging late, ganito, ganyan, ginagawa po namin, iniiba namin ang schedule. Kumbaga, hindi, kasi po,
yung process ng TOCWA, kailangan po yung magigiling maaga. Maaga yung magigiling, maaga pong matatapos yung production, makaka-deliver po kami ng on time. Hindi po kami nalulugi kasi po, pag na-late po ang delivery namin, hindi Okay. po minsan So sir, ano po ba yung naging issues ninyo dito kay Gerald para lang din alam ito namin? po, para mabilis lang po tayo, no? Ang sistema po kasi, yung grupo niya, although naglilinis po sila, binabayaran po namin. Hindi sir, wala naman problema. Ano pa ba po yung mga issues? Gusto ko focus doon sa mga issues or violations na nakikita ninyo kay Gerald. Kay Gerald lang Hindi mismo. po. Bukod po sa laging late, medyo matigas nga po ulo pag inuutusan. Tapos, hindi po siya rumirespeto sa opisina. Lagi po nakasigaw. Kumbaga, sinasabihan siya, kasi ayos ng konti ang gawa kasi marami tayong BO, kahit tanungin po natin yung mga tao dito, yung sekretary, sumisigaw po talaga. Tapos, ito pa po, hindi naman po may iwasan ng suga, ang inom. Pinagbabawal mo nga po dito uminom sa Okay. loob. Kasi, Sir, ganito na lang, no? Suggestion ko kasi sana, para sa mga ganyan klaseng estilo, mag-impose na kayo mga tinatawag natin na rules and regulations na kailangan sundin. Kasi syempre, mga tao talaga na susuway at susuway kapag wala sila nakikitang parusa sa kanilang pinaggagawa. Aside doon sa termination kasi sir, may kailangan kasi tayo sundin ayon doon sa ating labor code. Sir, if I may, no, i-explain ko lang naman ito. I'm just giving you yung guidance base sa dinami-rami na naming sumbong na pinag-uusapan dito. Maraming mga employers na nagkukulang din doon sa part ng tinatawag natin na due process. Ano po ba yung due process na pinag-uusapan dito? Yung tinatawag na pagbababa ng Memo 1, Memo 2, Memo 3, o yung possible letter of termination or suspension, yung mga ganong klaseng estilo, sir, kasi at the end of the day, we need to follow yung labor code, maliit man tayo or malaki, dun sa bagay niyan. Number 2, pagdating sa mga ganyang klaseng estilo ng mga empleyado, dapat po talaga pinapatawan ng either penalty, merong mga parusa, merong mga investigations regarding dun sa mga pinaggagawa. Kasi sir, hindi talaga ma-earn ang respect o hindi talaga susunod ang mga tao kapag hindi nila nakikita na may sistema na kapag nagkaroon sila ng problema, mananagot sila. Di ba po ba, sir? So, siguro sir, ganito, para mas guided tayo, magkoconsult tayo ngayon ng ating Senior Labor and Employment Officer kasi may gusto si Gerald. But of course, sa amin, sa side namin, hindi kami magde-demand regarding that. Ang sa amin, gusto namin ng ating Senior Labor and Employment Officer ng Bulacan mag-mediate na lang, sir, tungkol dito. May isa lang akong gustong sabihin sa kay Gerald. Hindi na natin, sir, masyado pag-usapan masyado. Kung may problema, sir, kay Gerald, then siguro, sir, diretso na tayo sa ating labor. Kasi Alright? sabihin ko na po dito, no? Sige, Actually, sir. Hindi po siya tinanggal. Ano pong ginawa sa kanya? Binigyan lang po siya ng 2 days na penalty para magkaroon ng konting yung matuto po. Ngayon, hindi ko po siya pinaalis. Sir, na-explain ba kay Gerald yan na maayos? Yung mismong pag-reason kung bakit siya hindi pinapapasok ng 2 araw, meron bang binigay sa kanya na memo? Yun, sir, ang sa akin. Kasi hindi po pwede, sir, yung pakikipag-usap-usap lang. Yun lang naman, sir, ang aking point. Kung papatawan ng purusa, dapat may papeles, dapat may dokumento. Para may hawak ang kumpanya, may hawak din yung tao. Pagka nagkaroon ng demandahan, merong kopya yung kumpanya at sabihin, nagbaba kami, sinundan namin yung proseso. Hindi po ba, sir? Okay. Sir, ganito, no? Stay muna kayo dyan. Kausapin natin yung sa kabilang linya, si Hannibal Capili, Senior Labor and Employment Officer ng Bulacan. Magandang umaga po sa inyo. Ay, okay. Sandali lang po. Yan. Salamat po sa pag-iimbita sa amin. Apo. Yes. Sir Hannibal, no, matanong ko lang kasi dito sa parte nito, ako naman ay bumabalanse dahil dito sa pangyayari. Mukha lang nagkulang lang yung company doon sa pag-guide doon sa kanilang tao. Na umabot sa point na akala ng tao na siya ay terminated daw ayon doon sa ating complainant, and yung employer naman sa sinasabi na hindi naman daw siya tinanggal bagkus parang nasuspend ata for certain reasons. So ano po ba yung process or due process na dapat sundin para lang din guided on both sides? Kasi naniningid, sir, yung yung kabilang panig ng tinatawag natin na separation pay. Ano po masasagot natin dito?
Ganito po sir, if ever po kasi na kanina po narinig ko rin na binabanggit ninyo ang due process. Tama po kayo doon sa binanggit ninyo na ang ating pong mga kumpanya, malaki man yan o maliit, ay dapat po nag-observe ng due process. Ano po ba yung due process? Ito po yung proseso kung saan sinasabihan po ang empleyado kung ano po ang kanya naging violation at binibigyan siya ng pagkakataon para magpaliwanag. Yes. Yun po yung due process. At meron pong set of rules na company policy na sinusunod ang kumpanya para po doon sa pagdidisiplina sa kanyang mga empleyado. Okay. Doon po nasusulat kung ano yung mga penalties na katapat o katumbas ng mga violations na nagagawa niya kung meron man. Okay. Ngayon, doon po sa sitwasyon ngayon na meron ng mga sabihin natin, maaaring merong naging violation, kaya lang nagkulang nga yung management doon sa kanyang pagtupad o pagsunod doon sa nire-require po na to notice rule, yun po yung due process. So siguro po mas maganda, pwede naman namin yan hawakan dito sa Dole, Bulacan para po sa mediation proceedings para tingnan natin baka po meron tayong makita na paraan para magkasundo na lang yung magkabilang partido bukod dun sa hindi na sila makarating sa korte ng Dole sa NLRC. Yes. Actually, sir, yun naman ang aking gusto din na mangyari kasi mukhang hindi ata din malinaw dito sa ating complainant kung ano ba ang nangyari sa kanya or what, and at the same time yung employer mukhang may mga kulang lang din sa tinatawag natin na due process. Now, I don't really see a big enough issue regarding this. Mukhang misunderstanding and kulang lang din doon sa kaalaman doon sa part ng due process. So I think, sir, kailangan lang din i-guide yung parehas na side dito. Possible ba, sir, mag-schedule tayo kaagad ng ASAP ng pwede naman po siguro papuntahin niyo na lang sa amin si complainant para po makapag-schedule kaagad at matawagan din po yung ating management. Alright. Sige, sir. With that said, maraming salamat po sa inyo. Sige po, sir. Anytime po. Basta po ko kayo para sa bayan natin at para sa mga empleyado. Alright. Thank you, sir. Thank you so much. Salamat po. Alright. Alright, ganito no, Sir Jason at Gerald, wala na ko ibang sasabihin pa, kundi mas maganda na mag-usap po sa ating Senior Labor and Employment para mapag-usapan ba kung ano ba yung mga bagay na hindi malinaw, kung ano ba, alin ba yung malabo, alin ba yung dapat makuha doon sa parte na yan. Kasi sir, pagdating dito sa mga ganyan na bagay na usapin, especially separation pay, kung ano man pa yung mga pwede makuha, ang Dole din po ang nagbabanggit or nag-dictate kung ano ba dapat ang karapat-dapat na makuha ng ating mga nagtatrabaho ng mga empleyado. Okay po, Sir Jason and Sir Gerald. Opo. Alright. Sige sir, sige sir. Alright, so with that said, maraming salamat po sa inyong dalawa. Alright, at dyan tayo nagtatapos dito sa reklamo na ito na kung saan, at tandaan, yung ganitong klaseng sumbong, hindi basta-basta din namin papanigan yung mismo nagre-reklamo. Kasi minsan, may mga bagay din tayo na kailangan intindihin dun sa parte ng employer. But, at the same time, aalamin din natin kung ano ba yung magiging solusyon para dito sa parehas na panig. Kasi, ang daming mga problema na kung saan mga employer kulang minsan sa orientation tungkol sa ating labor code, kung ano bang dapat proseso, kung problemado sa mga tao, may dapat sundin. Huwag yung basta-basta pakikipag-usap para akala mo barkada lang. Hindi dapat ganun. So with that said, dito na tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at hiniing pinapakinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaksyon na dito sa mas pinalawak at pinalakas na Help Desk. Ibuitag mo. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming.